Sa sumunod na eksena, dumako tayo sa kwarto ni Rudo, kung saan meron siyang agresibong sinusulat sa isang piraso ng papel. Dinaikit niya yon sa corkboard niya, at malalaman natin na yun ang to-do list niya. Madami na siyang naisulat at nailagay dun, at matapos yun, sinabihan siya ni Semyo na oras na daw para magtrabaho siya. Kumakain siya sa oras na yun, at hindi niya naintindihan kung anong ibig sabihin ni Semyo. Kaya pinaliwanag ni Semyo na isa siyang cleaner, at merong trabaho ang mga cleaners, at naaalala ba niya yun? Agad na tumalikod si Rudo habang kinakabahang sinabi na yun ang isang bagay na hindi niya masasabi. Dahil dun nilapitan siya ni Semyo, pinaalalahanan siya na ang trabaho nilang mga cleaners ay ang pag-exterminate ng trash beasts, at madami silang trabaho na natatambak. Kahit na makakatulong daw sa organisasyon ang personal business ni Rudo, kung hindi niya magagawa ang trabaho na kailangan nilang gawin, hindi niya pwedeng i-claim na isa siyang respectable cleaner. Lalo na daw si Engine, na tinawag niyang deadbeat, na lagi na daw nag-i-look off para maghabol ng mga babae, at ngayon na surgically attached siya kay Rudo, wala na siyang ginagawa. Ibig sabihin daw noon, inaasahan niya si Rudo na kumumpleto ng trabaho sa araw na yon, at ibibigay niya ang details mamaya, at sagot ni Rudo na oo daw. Sa oras na yon, dumadaan si Folo na narinig ang pag-uusap nila. Dagdag pa ni Semyo na naka-recover na si Zanka at ready na siya bumalik sa trabaho, at sagot ni Rudo na susubukan niya abutin ang level ng trainer niya, samantalang mukhang nalulungot naman si Folo na marinig yon, at naglakad na siya palayo. Meanwhile naman, sa ibang lugar, bumabayahe si Mildreta at Rio, at mukhang nagulat si Rio na malaman na isang Sailea warrior si Mildreta, na sinabing ang hometown niya ay Senazama, at inulan yun ng basura at naging polluted zone 6 years ago. At doon na na-wipe out ang Sailea. Tapos, tinanong niya si Rio kung ano man ang meron sa Sailea dahil unusual ang pagtanong ni Rio tungkol dun. Tinatanong yun ni Rio dahil sa encounter niya kay Nerde, at tinanong niya si Mildrete kung kilala ba niya siya. Tinanong naman ni Mildrete kung paano alam ni Rio ang pangalan na yun, pero sinabi ni Rio na nevermind na lang at pwede nila yun pag-usapan mamaya. Dahil dun, na-curious na si Mildrete, habang nakikiusap naman si Grease sa kanya na hayaan na siyang magmaneho, dahil malayo-layo ang South Branch sa HQ, kaya hindi pwedeng hayaan si Mildreta na gawin ang lahat ng trabaho. Sagot naman ni Mildreta na hindi niya kailangan ng awkward chivalry ni Grease dahil sinabi niya na siya ang magmamaneho, kaya maging mabait na lang siya at hayaan siya na alagaan siya. Naisip ni Rio na masyadong cool si Mildreta, at dagdag pa niya, na besides daw, hindi ba daw mas mabuti kapag mas marami ang mga nakabantay kay Fu, kahit na napagdesisyonan ng kambal na pagkatiwalaan siya. Tapos, dumako naman tayo sa HQ ng mga cleaners, at tinawag ni Folo si Rudo. Binigyan siya ang spherite ng bagong uniform, kaya nagtaka si Rudo dahil meron naman na siya, pero katwiran ni Folo na bago yun na nakuha niya mula kay August. Pinaliwanag niya na habang ginagawa ni August ang Dollfest costumes, apparently rini-redesign din niya ang mga uniform ng cleaners. Siyempre hindi pa daw tapos ang uniform ni Rudo, kaya parehas yun ang design sa lumang uniform, kaso nagtataka pa rin si Rudo dahil ay uniform na siya. Dagdag pa ni Folo na nung nagpalit sila ng outfit sa No Man's Land, nasira niya ang damit ni Rudo, at meron pa siyang sasabihin, kaso naiisip niya ang panahon na sinabihan niya si Rudo na hindi niya pwedeng gamitin ang box. Ilang beses niya pinigilan si Rudo, at inalok niya pa nga na gamit niya ang hammer niya. Pinagkatiwalaan daw siya ni Rudo sa treasure niya, pero tinignan niya ang sariling treasure niya, at ang main thought niya ay ayaw niyang sirain yun ni Rudo. Sa oras na yun, tinatanong siya ni Rudo kung ano pang sasabihin niya, pero hindi niya yun malabas mula sa mga bibig niya, kaya sinabi niya na wala daw at kalimutan na yun ni Rudo, at muli niyang inalok ang uniform kay Rudo, dahil hindi na niya kailangan isuot ang raggedy old uniform, dahil hindi siya makakalaban ng best niya. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Rudo na gamulat sa kanya ng sobra dahil hindi niya inaasahan na mangyayari yun. Sinabi ni Rudo na pwede pa niya isuot ang lumang uniform niya, at madami naman na siyang naayos sa buhay niya, kaya kaya niyang ayusin ang ilang rips and tears. Walang masabi si Folo sa hindi pagtanggap ni Rudo ng inaalok niya, at tinanggap na niya yun, at umalis na siya. Kaya napaisip naman si Rudo. Habang naglalakad siya palayo, malalaman natin na hindi naman pala nagre-redesign ng uniform si August, dahil pinuntahan niya lang siya para hinga ng spare uniforms,
At yun ang rason kung bakit siya binigyan ni August. Tila hindi niya matanggap na ayaw tanggapin ni Rudo ang alok niyang uniform, kaya napatigil siya sa paglalakad niya at iniisip niya na minamaliit lang siya ni Rudo tulad ng ibang tao dahil supporter lang siya. Sa isang flashback, merong tumawag sa kanya na expendable, laki ng mga cleaners, at merong nagtanong kung anong point ng kagustuhan niya lumaban ng trash beast kung hindi siya isang giver. May panahon din na sinasabihan siya ng nanay niya na ang mga givers ay bunch of babies na hindi makalet go. Pero iniisip nila na superior sila dahil dun, kaya ang normal people tulad nila ay hindi maiintindihan ang breed ng mga givers. Last but not the least, meron din siyang memory kung saan malalaman natin na ang kaibigan pala ni Folo ang may-ari ng hammer at gusto niya maging giver at sumali sa cleaners. Dahil sa mga flashback na yun, mas lalo lang siya nagalit kay Rudo, at ibinato niya sa sahig ang uniform na ibibigay niya sana sa kanya. Sa sumunod na eksena, inanunsyo na ni Rio ang pagbalik niya sa headquarters ng mga cleaners, kasama sina Fu, Isha, Grace, at Mildretta. Sinabi ni Rio na sobrang layo daw ng South Branch, pero salamat sa pagmamaneho ni Mildretta, inabot lang sila ng kalahating araw. Ang kinakausap niya ay si Semyo na naka-slummed sa mesa, at mukhang hinang-hina siya habang binabati sina Rio, at tinatanong si Rio kung gumagaling ba siya ng mabuti. Dahil sa look ni Semyo, sinabi ni Rio na namamatay na siya, at tinatanong ni Grace kung may job rush ba sila, kaya sinabi ni Semyo na meron daw. Dagdag pa ni Semyo na every so often daw, nagkakaroon sila ng outbreaks ng trash beast kung saan-saan man ng sabay-sabay, at trabaho niya na i-field ang lahat ng requests at mag-assign ng tao na i-handle ang bawat isa sa mga yun. Alam daw niya na pinili niyang gawin yun, pero nakaka-backbreak ang yun. Dahil dun, nawalan siya ng cool ng saglit, at humingi siya ng saglit para mag-take ng supplements, na ang pagbabasa ng D3 magazines. Napagtanto naman ni Rio na health supplements pala ang dirty magazines, at ika naman ni Grace na hindi siya makakapagsalita para kay Rio o kay Mildretta, pero hindi siya hurt at busy, kaya pwede siya tawagin ni Semyo kahit na anong oras. Tinanong ni Semyo kung talaga ba, at agad niyang binigyan ng trabaho si Grace. Ayon naman kay Mildretta, kung ganoon daw ang sitwasyon sa HQ, tingin niya na swamp din ng South Branch, kaya isasama niya ang kambal at aalis na sila bukas. Dinala niya lang naman daw ang dalawa para bantayan si Fu, na awkwardly na tumatawa habang sinasabi na he feels bad. Tinawag naman si Grace na lifesaver si Mildretta, at nagpasalamat siya at Eroy Brothers. Kasabay nun, sinasabi ni Hikei-fu na nabalitaan niya na sobrang guarded ng mga cleaners, pero nakalusot sila, kaya tinanong ni Fu kung tingin ba ni He na ibig sabihin nun na pinagkakatiwalaan na sila ng mga cleaners. Sa oras na yun, tinawag siya ni Semyo, kaya nagulat siya, at ika ni Semyo na sinabihan daw siya na dalhin si Fu sa boss pagkadating niya ng HQ, at babantayan niya siya matapos yun. Sinabihan naman ni Mildretta na kukunin na siya ni Semyo kaya nagulat si Fu. Kasabay nun, napapaisip si Rio, at tinanong niya kung ibig sabihin ba nun na on the job na si Rudo, at sagot ni Semyo na papadala pa lang niya sa traho ang spherite, at tinanong niya kung kailangan ba siya kausapin ni Rio. Sagot niya na hindi yun exactly need, dahil naisip niya na lang na magiging maganda na makita si Rudo, dahil hindi niya hinayaan na umalis si Kuro hanggat mag-sorry siya sa kanya. Sinabi ni Semyo na nakita niya daw si Rudo sa mess hall half an hour ago, pero baka nasa kwarto na siya ngayon, at kung nahanap daw siya ni Rio, baka pwede niyang sabihin sa kay Rudo na kitain siya agad. Sagot ni Rio na sige daw, at kukuha din siya ng trabaho mamaya. Pagkaalis ni Rio, tinanong ni Grace si Semyo kung anong meron, pero sagot ni Semyo na wala lang daw. Pumunta na si Rio sa mess hall, pero hindi niya nakita si Rudo doon, kaya pinuntahan niya sa kwarto niya, at pati na din sa banyo kung saan nagulat ang isang lalaking cleaner na makita siya. Ang sunod na pinuntahan niya ay ang infirmary kung saan meron siyang naririnig na nagsasalita. May ang tao sa loob tungkol sa tingin niya na mas maganda, at na-recognize yun ni Rio bilang ang boses ni Rudo. Sumilip siya sa loob ng infirmary, at nakita na ang kausap ni Rudo ay si Amo, na tuwang-tuwa sa tulip na binigay ng spherite, na tinanong kung may problema ba si Amo dun. Sagot ni Amo na gusto niya dun, at makikita sa mukha ni Rio na nawala ang ngiti sa mga mata niya nang marinig ang usapan ng dalawa. Narinig din niya na sinasabi ni Rudo na mukhang maganda ang pakiramdam ni Amo, na sinabing mas madami na siyang energy, at lahat ng yun ay dahil Rudo,
na pinasalamatan niya. Ngumiti naman si Rio, at napansin ng dalawa na kumkatok siya sa pinto. Tinawag niya si Rudo dahil hinahanap daw siya ni Semyo, at mukhang nagulat naman si Rudo na nakabalik na si Rio, na kinamusta niya kung okay lang, at sagot naman ni Rio na okay lang siya dahil pinagaling siya ni Isha. Gayunpaman, wag daw siyang pansinin ni Rudo, dahil mayroon siyang trabaho na kailangan gawin, at kung hindi siya magmamadali, mahihimatay si Semyo. Nagulat naman si Rudo tungkol sa pagkahimatay ni Semyo, pero minamadali na siya ni Rio, at nagpaalam na siya sa dalawang babae. Sinabihan ni Rio si Rudo mag-enjoy, at naiwan na siya sa infirmary kasama si Amo. Nagkatinginan silang dalawa, at nilabas na ni Rio ang Reaper niya. Tapos, dumako na tayo kay Folo na nanghihingal sa dahil sa galit kay Rudo, mula sa maliit na misunderstanding na inakala niya na minamaliit siya ng spherite. Sa oras na yun, may naalala siyang maruming kwarto, at nagalit siya sa sarili niya, na tinatanong kung anong ginagawa niya, dahil ang pag-akto ng ganon ay hindi makakatulong sa kahit na ano. Pinulot na niya ang uniform na ibibigay niya kay Rudo, at pinagpagan yun, bago muling maglakad muli. Sinabi niya na pwede naman niya yun ibigay at least, at hindi pwedeng magreklamo si Rudo tungkol dun. Pinuntahan niya si Rudo sa kwarto niya, at kinatok ang kwarto nun. Gayunpaman, walang sumasagot sa kanya, kaya binuksan na niya ang pinto, habang sinasabi sa kanya na hahayaan niya yun na mag-hang-on sa spare uniform. Kung patuloy siyang papalag, mag-fall apart balang araw ang uniform. Nagtaka naman siya kung bakit iniiwan ni Rudo ng unlocked ang pinto niya kapag wala siya dun, at nagtataka siya sa nakita niya. Yun ay ang corkboard ni Rudo, na punong-puno ng mga bagay na gusto niyang gawin. Sa oras na yun, nakatanggap siya ng tawag sa choker niya, na mula kay Gris, na hinahanap siya, kaya sinabi niya dun na meron lang siya kailangan gawin. Tinanong siya ni Gris kung anong meron, dahil tunog unusually grumpy siya, at sinabi ni Gris na meron silang emergency job, at aalis na sila ngayon. Paulit-ulit siyang tinatawag ni Gris, dahil natulala siya sa kwarto ni Rudo na punong-puno ng basura, na naka-organize, at sinabi niya kay Gris na papunta na siya. Sa sumunod na eksena, 10 araw na lang ang natitira bago ang Doll Fest, at merong lalaki na nagpapaliwanag tungkol sa itim na mga balls. Ayon sa lalaking yun, lumulutang na itim na mga bola ang mga yun, at pumasok yun sa mga bibig nila. Nagawa daw nilang Idora ang mga yun, tas nakatakas sila sa village, at ngayon nasa harap na sila ni Rudo, na naintindihan ang kwento niya. Sinabi ni Rudo na nandun na ang mga cleaners, at pwede na iiwan ng lalaki ang sitwasyon sa kanila, na tinawag niyang old fart. Dahil dun, bigla siyang binatukan ni Gris, at sinabihan siya na huwag tawaging old fart ang client nila. Nasa may gilid sila ng napakalalim ng bangin sa oras na yun, at dagdag pa ni Gris na hindi lang pwede sabihin ni Rudo na got it at be done with it, dahil wala silang alam sa sitwasyon kaya kailangan niya humingi ng details. Katwiran naman ni Rudo, inisip niya na nakuha nila ang details nung binigay sa kanila ni Semyo ang trabaho, at parehas lang ang sinabi niya sa old fart, pero ang tinutukoy ni Gris ay more details pa. May nagsabi naman kay Gris na pagbigyan si Rudo, dahil hindi siya nag-o-observe ngayon, kasi yun ang first official job niya. Si Tamsi yun, at dagdag pa niya na pagkakataon daw yun ni Rudo para mag-shine, at kailangan nila ipakita sa kanya ang suporta nila. Gayunpaman, sinabihan siya ni Gris na huwag pag-usapan ang time to shine sa harap ng mga biktima, at ganun ba daw ka-heartless ang mga givers, kaya napagtanto na ni Tamsi ang pagkakamali sa sinabi niya. Ika naman ni Tom, ngayong wala si Engine o Zanka, si Gris lang ang kayang mag-knock ng any sanity kay Rudo at Tamsi, samantalang tahimik lang si Folo. Tapos, bumalik naman tayo ng saglit sa nakaraan, at sinabi ni Semyo na sa trabahong ibibigay niya kina Rudo, ipapakita ni Rudo sa kanila kung ano talaga ang kaya niyang gawin, at yun ang rason kung bakit hindi nila papapuntahin si Engine, ayon sa utos ng boss. That said daw, yun ang unang trabaho ni Rudo, pero hindi naman niya pwedeng ipadala si Rudo bilang ang mag-isang giver, kaya pumayag si Tamsi na sumama at bigyan siya ng backup. Sinabi ni Tamsi kay Rudo na yun ang magiging unang trabaho nila para sa isang client ng magkasama, at susuportahan niya siya, kaya pwede niyang i-wield ang powers niya sa content ng puso niya, kaya nagpasalamat si Rudo sa kanya. Sa oras na yun, naiisip ni Rudo na gumawa siya ng malaking pangako kay Corvus,
kaya ipapakita niya sa kanila kung anong magagawa niya bilang cleaner. Sa oras na yun, may sinigaw si Rudo na i-expose niya, at tinanong ni Tamzi kung ano yun, kaya pinaliwanag niya na ang ibig sabihin niya ay explode daw, at tinanong niya kung may instrument ba na sumasabog. Ika naman ni Semyo na malakas na si Rudo para gawin yun, at alam yun ng lahat, pero kung magtratrabaho siya bilang cleaner, hindi sapat ang lakas lang. Out on the field daw, hindi pwede maging sure si Rudo na trash beasts lang ang makakaharap niya, dahil madalas daw meron ding mga biktima, at huwag niyang kakalimutan yun. Tapos, bumalik na tayo sa kasalukuyan kung taan sinisigawan ni Rudo ang matandang lalaki, na tinatanong niya kung nasaan ang trash beasts at kung ilan ang mga yon, kaya takot na takot ang matanda. Pinagsasabihan nila si Rudo dahil sa paraan niya ng pakikipag-usap sa matanda, samantalang, tila naiinis na si Folo, kaya hinailan niya pabalik si Rudo, at siya na ang kumausap sa matanda. Mahinahon niyang tinanong kung sigurado ba siya na ang black balls ay mga trash beasts, at sagot ng matanda na sigurado siya. Ika naman ni Folo na kung ganoon daw, pwede nilang linisin ang mga yun gamit ang vital instrument nila, at tinanong niya kung nasa village pa ba ang trash beasts. Sagot ng matanda na dapat nandun pa ang mga yon, na whole swarms ang dami, at ang pag-burst out ng mga bahay nila ay ang tanging magawa nila. Tinanong naman ni Folo kung meron bang nasaktan o nawawala, at sagot ng matanda na wala naman daw, at tingin niya na ligtas at accounted for naman ang lahat, kaya sinabi ni Folo na mabuti yun, at humingi na siya ng impormasyon tungkol sa trash beasts. Nagpasalamat si Folo sa matanda dahil sobra siyang nakatulong, kaya pinasalamatan niya siya. Tinanong siya ng matanda kung makakatira pa ba sila sa village nila muli, kaya sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala. Meron silang magagaling na tao na nagtatrabaho para sa mga cleaners, at sila na ang bahala sa lahat, kaya makakabalik in no time ang mga tao, na natuwa nang marinig yun. Natutuwa sila mula sa narinig nila kay Folo, na pinupuri ni Grace at Tom sa pag-handle ng sitwasyon. Ayon kay Grace, sobrang galing ni Folo sa client relations, at proud siya sa kanya, at sagot naman ni Folo na wala lang yun, dahil yun lang ang tipo ng trabaho na para sa mga supporters. After all, hindi naman siya good enough para tumalo ng trash beasts, at habang sinasabi yun, tinitignan niya si Rudo. Sinabi naman ni Tamzi na surprised siya na kayang mabuhay doon ng kahit sino, dahil isang maling yapak lang, over na at wala ng pag-asa. Pinaliwanag naman ni Tom na malapit sa polluted zone ang mga tao na yun, kaya kailangan nila manirahan sa edge ng cliff, at yun ang tanging paraan para ma-keep out ang trash beasts. Gayunpaman, ayon kay Tamzi, na i-infest pa rin sila, kaya it goes to show lang na kung gusto manirahan sa ligtas na lugar, kailangan ng pera, at sa totoo lang, parehas yun kung saan man pumunta. Tapos, sinabi ni Grace na ayon sa matandang lalaki, swarms daw ng trash beasts ang lumabas mula sa bahay, kaya ibig sabihin ba nun na naglulurk ang mga trash beasts sa bahay na yun all that time, o dumating lang sila later? Sa sumunod na eksena, dumako na tayo sa village ng mga taong tinutulungan ng mga cleaners, kung saan mukhang deserted ang lugar na walang signs kung merong nandun, at dumating doon ang mga cleaners. Ang tawag sa lugar na yun ay Genia, Eastward Cremos Village, at nanlaki ang mga mata ni Rudo nang makita yon. Tapos, sinabi ni Tamzi na apparently daw, ang outbreak ng trash beasts ay nagsimula sa bahay sa likod ng village, at pumapasok ang mga yun sa bibig ng mga tao, kaya maa-assume nila na ang goal ng mga yun ay i-suffocate ang mga tao o wasakin sila mula sa loob. Siyempre naman daw, nakasuot sila ng masks kaya hindi nila yun kailangan alalahanin, pero mukhang madami ang mga trash beasts, kaya kailangan nila magstay on guard, at may sasabihin pa siya. Pero ininterrupt siya ni Rudo, na naglalakad na papunta sa infested house, habang sinasabi na hindi magiging problema ang trash beasts kung ginawa nilang abo ang mga yon. Babagsak daw ang mga trash beasts na yon, at pinili na niya ang basura para sa kanila, at habang sinasabi yon, pumasok na sila ng village. Pagkapasok nila, nakarinig na sila ng mga tunog, kaya hinanda na ni Rudo ang mga kamay niya, at mas dumami lang ang mga tunog na nagmamurmur. Mula sa isang bahay, lumabas na ang isang trash beast, kaya binalaan na ni Tamzi si Rudo, na sinabihan niya na ang mga trash beasts na yon ay small enough para pumasok sa bibig. Kaya kapag pumili siya ng weapon na gagamitin, sana pumili siya ng bagay na kaya lang umatake ng points. Habang sinasabi niya yun, inactivate na niya ang vital instrument niya.
samantalang sinabi ni Rudo na syempre hindi, habang may kinukuha mula sa bag niya. Sinabi ni Rudo na para mahuli ang mga maliliit na trash beasts, kailangan makuha ang buong sa sumunod na eksena, umatake na si Folo gamit ang hammer niya, na ginamit niya pang hampas sa Black Ball Trash Beast, na nagresulta sa pagsabog at scatter ng Trash Beast. Gayunpaman, binalik ng Trash Beast ang katawan nun sa dati, kaya napagtanto ni Folo na gawa ang mga yun mula sa dust. Sinabi niya na walang magiging katapusan sa mga yun dahil dust Trash Beast sila, samantalang sinabi naman sa kanya ni Grease na ang ginagawa lang ng atake nila ay gawing dust ang mga Trash Beasts, at hindi aatake ang mga yun hanggat sa ma-reform nila ang sarili nila, pero hindi nila mapipigilan ang mga yun. Napatingin tuloy si Folo sa hammer niya, at mukhang hindi niya matanggap na kailangan na nila mag-stand down. Umatras na ang tatlong supporters na sina Grease, Folo, at Tom, at ika ni Grease na tama sila sa pagdala sa dalawang cleaners. Habang sinasabi niya yun, hinahanda na ni Tamzi ang vital instrument niyang Tokushin, samantalang hinahanda naman ni Rudo ang 3R niya, kung saan catching net ang una niyang gagamitin. Hinuli na ni Rudo ang mga trash beasts gamit ang enhanced net niya, at nasa likod niya lang si Tamzi NNA sumusuporta sa kanya. Ayon naman kay Tamzi, kahit na i-consider na nag-hold back siya, impressive na kaya mag-generate ng power si Rudo na equal sa Tokushin niya gamit ang isang use pa lang ng ability niya, kaya nasabi niya sa sayang naman yon. Tapos, sandamakmak na trash beasts na ang sumugod sa dalawa, at ayon kay Folo, hindi yun swarm na trash beast sim dahil umaakto yun bilang single monster. Walang takot yun na hinarap ni Rudo, at hinigpitan na niya ang hawak sa gamit niyang catching net, bilang paghanda sa pagsalo sa kay rami-raming trash beasts. Pumasok ang lahat ng mga yun sa net ni Rudo, at ginawa niyang dust ang mga yun. Napabilib si Folo sa ginawa ni Rudo, at ayon sa narration niya, nauna si Rudo umatake, at nag-cut open siya ng path. Tapos, kapag nabasag na ang mga ranggo ng trash beasts, hinuhuli ni Tamzi ang mga leftover trash beasts. Habang sinasabi niya yun, ipinakita ang tinutukoy niya kung saan meron mga trash beasts na nakakalusot kay Rudo, at hinuhuli yun ni Tamzi gamit ang higanting net niya, at ini-eliminate ang mga yun. Naisip naman ni Folo na mas magiging efficient na hayaan si Tamzi na maunang umatake at hayaan si Rudo na kunin ng stragglers, dahil mas mataas ang mobility ni Rudo, pero yun ang unang trabaho ni Rudo. Meron siyang kapangyarihan na mag-charge ahead na walang anxiety, walang distracting thoughts, at walang second-guessing ng abilities niya. Tapos si Tamzi naman, naiintindihan niya ang role niya sa mission na yun at may power siya na i-back up si Rudo, para sundan ang lead niya ng walang discussion. Para kay Folo, naiisip niya na meron isang napakalaking disparity ang meron between him at sa dalawang givers na kasama nila. Meanwhile naman, natutuwa si Rudo sa mission na yun dahil parang walang na-hold back sa kanya, at hindi niya kailangan alalahanin ang kahit anong atake galing sa likod, kaya pwede siya magpatuloy na mag-move forward dahil inaasikaso ni Tamzi ang lahat para sa kanya. Naisip niya na awesome si Tamzi dahil doon, at sa oras na yun, binalik ng mga trash beasts na tinalo ni Rudo at Tamzi ang mga sarili nila sa Black Ball form nila. Kaya nagtataka naman si Tamzi dahil pinatay na nila ang mga yun gamit ang vital instruments nila. Sa oras na yun, sa gulat nila, lumayo sa kanila ang mga trash beasts. Sinabihan sila ni Rudo na bumalik, habang mukhang gulat naman si Folo, na hindi makapaniwala na hindi namatay ang mga trash beasts mula sa vital instruments. Ayon sa kanya, ang weak points ng trash beasts ay parehas sa regular living creatures, at kapag pinisa sila sa isang power gamit ang vital instrument, sapat na yun para ma-wipe out ang trash beast, at ang MMGA yun ay walang core tulad ng isang nakalaban nila, kaya ibig sabihin nun na merong main body sa ibang lugar. Sinundan ni Rudo kung saan pumunta ang mga trash beast, at nanlaki ang mga mata niya, nung nakita niya na pumasok ang mga yun sa isang straw hut house. Bumukas ang pinto ng bahay na yun, at sinabi ni Tamzi na nagulat siya doon. Mula sa straw hut house, lumabas ang isang pig humanoid na may daladalang pitchfork, at tinanong ni Rudo kung yun ba ang main body ng puffballs. Ika naman ni Tamzi na may suot yun na damit at may dalang weapon, kaya tinanong niya kung ginagamit na nun ang damit bilang armor, at tinawag niyang creepy kung gaano ka-human-like yun. Tapos, tinanong din niya kung armor ba ang plano ng pig humanoid na yun para mag-deal with sa nets nila,
Kasanasabi niya na hindi sila dapat maging stingy. At habang sinasabi niya yun, tinitignan ni Rudo ang hawak niyang weapon, at meron siyang kinuha mula sa bag niya. Yun ay ang isang hair blower dryer, at sinabi niya na mag-huff and puff siya, at i-blow down ang plano ng pig humanoid, at weaponize na niya ang hair dryer na nilabas niya. Ginamit na ni Rudo ang hair dryer bago pa umatake ang pig humanoid, at ginamitan na yun ng max settings. Ramdam din ni Tamzi ang lakas ng hangin, samantalang tuluyan ng nablow away ang pig humanoid. Sa oras na yun, umaksyon na din si Tamzi, at tag team nilang tuluyang tinalo ang pig humanoid na yun. Sinabi ni Rudo na tapos na ang laban, samantalang iniisip ni Tamzi na wina-weaponize ni Rudo ang 2 items at 1, at lumalaban gamit ang dalawa. Kaya tingin niya na completely nang na-master ni Rudo ang gloves, pero tinawag niya na such a waste yun. Tapos, ipinakita naman si Folo na speechless at mukhang stunned, at tinatanong niya kung yung pig humanoid ba ang main body. Sa oras na yun, merong rustling na nagaganap sa bubong ng Straw Hat House. Dahil na proud siya sa kanyang achievement, iniangat ni Rudo ang kanyang mga kamay upang mag-victory pose. Nagpalabas siya ng sigh of relief habang iniisip na nagawa niya talagang matapos ang unang-una niyang job. Sinabihan naman siya ni Tamzi na sandali lang at huwag niya daw munang i-turn off ang kanyang powers, na nagpataka sa kanya at nagpatanong kung bakit. Ipinaliwanag ni Tamzi na posible kasi na meron pang trash beast na naglilibot-libot sa paligid nila. Pinoint nito na tama ba na hinahayaan siya ng power niya na mag-transform ng isang object upang maging weapon up to 3 times. Even considering daw yung boost na nakukuha nun sa Watchmen series o kung anuman daw yung tawag niya dun, sa tingin nito ay isa yung napaka-unique at potent na ability. Gayunpaman daw, hindi energy efficient ang strong powers. Kapag pinatay niya na daw ang kanyang powers, hindi daw ba ay madi-disintegrate yung objects na ginagamit niya ngayon, kung saan sumang-ayon si Rudo at sinabi na kaya nangyayari yun ay pinapalabas ng mga bagay na yun ang natitira nilang energy upang tulungan siyang makipaglaban, na nagpasabi kay Tamzi na ayun na nga. Pinoint nito sa kanya na once na maglaho ang mga yon, isa na lang ang magagamit niya dito, at kung meron daw mas malakas na trash beast na nagtatago dito kung saan man, mapipilitan siyang kalabanin yun na gamit lamang ang tanging isang object na natitira siya, na tila nagpasimula naman sa kanyang may ma-realize sa paggamit niya ng kanyang powers. Sumunod noon, tinanong siya ni Tamzi kung ano na ang mangyayari sa kanya kapag nagamit niya na ang lahat ng kanyang ability ng 3 beses. Na-figure out niya na daw ba kung gaano katagal ang kinakailangan niyang hintayin bago niya magamit muli ang kanyang powers. Tinap nito ang kanyang Tokushin sa kanyang palad, at sinabi na walang kasamang user's manual ang vital instruments, kaya yung mismong owners daw ang dapat nagsusulat nun mismo. Napaisip si Rudo nang marinig yon. Habang si Tamzi ay idinagdag habang bumabalik sa kanyang relaxed stance, na pero ang masasabi daw nito sa kanya ay maganda ang ginawa niya para sa una niyang job. Sinabihan siya nito na ang paghahanap ng bagay na pwedeng pagtrabahuhan ay ang simula ng pag-unlad. Sinabi naman ni Grace sa kanya na tama si Tamzi, at ipinaliwanag na karamihan ng tao ay kinakabahan at natutulala sa una nilang pagsubok ng bagay, pero nagawa niyang magpakita ng kahangahangang trabaho. Gayunpaman daw ay hindi pa tapos ang trabaho nilang cleaners. Kinakailangan daw nilang maghanap pa ng trash beast, malaman kung papaano nakapasok ang mga yon, at kung ano-ano pa. Habang nakikinig siya, napakomento si Rudo na nauunawaan niya na ito ngayon. Until now daw, sumusugod lang siya sa labanan nang hindi na nag-iisip ng kung ano-ano. Yung reason daw na nagawa niyang makasurvive ng ganito katagal ay nandoon yung ibang cleaners para mapalabas siya sa kapahamakan, at dito niya na-realize na all this time, ay swerte lang siya. Napak-clench siya sa kanyang hawak-hawak na net, at nagsimulang magseryoso. Sinang-ayunan niya ang lahat ng sinabi ng mga kasama niya at tinanong kung ano pa ba ang kailangan niyang gawin, kung saan approved naman si Grace sa pinapakita niyang enthusiasm. Habang nag-uusap naman ang mga yon, napatitig sa kanila si Folo, specifically kay Rudo, at nasasaktang inisip na merong something si Rudo na wala siya. Inalala niya kung papaano yun makipaglaban at kumilos, at napak-clench siya sa hammer niya dahil sa inis. Sinabi niya sa kanyang sarili na ang pride at opinyon ng ibang tao ay sagabal lang, at kung wala siya nang meron siya, kailangan lang niyang kunin yun. Matapos niyang isipin yun,
Tinawag niya si Rudo at tinanong kung pwede ba nitong sabihin sa kanya ang sekreto ng pagiging isang giver habang hinahawakan sa kanyang harapan ang kanyang martilyo. Gayunpaman, naputol ang usapan nila nang lumabas ang isa pang dust beast mula sa maliit na kubo, mas malaki pa sa nauna, na agad kumuha ng atensyon nila. Isa naman itong mas malaki na pig-like dust trash beast na may hawak na serrated cleaver saw. Nagulat sila at hindi makapaniwala si Rudo na hindi pa pala sila tapos. Bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong lumingon, mabilis na gumalaw ang aberrant beast at agad lumitaw sa likuran niya, handang umatake. Nagulat siya sa bilis ng halimaw na ito, at sa isang mabilis na upward slash gamit ang cleaver saw nito, tinamaan ng halimaw ang kanyang transform na hair blower, kaya nagkahiwa ang likurang bahagi nito at napasigaw siya sa pag-aalala. Natulak siya nito ng onti habang nagugulat na talagang iyon yung unang tinarget nito. Iniangat ng beast ang cleaver saw nito na parang nag-aabang ng atake, at bilang counter niya naman, naghanda si Rudo na magpadala muli ng kanyang hair blower air blast. Hindi nagtagal ay parang isang sonic wave of air ay lumipad yun papunta sa halimaw, pero dahil sa pambihirang bilis nito, nagawa ng halimaw na makatalon papunta sa itaas ng bubong ng bahay na nasa likuran nito, at tumakbo ito ng mabilis habang hinahabol ng walang tigil na atake ni Rudo. Tumalon muli yung trash beast ng mataas na nagpairita kay Rudo, pero bilang follow-up naman sa kanyang atake ay pinadalhan nito ni Tamzi ng kanyang tokushinet, pero bago pa yun makapulupot ay madali yung nahiwa ng serrated weapon ng beast, na nagpa-realize kay Follow na preparado yun laban sa kanilang nets at win. At kung matalo man daw nila yun ay makakakita sila ng isa pang trash beast na may bagong plano, na para bang merong something na nagpapagalaw sa mga yun bilang pawns. May na-realize siya dito at agad na inisip na merong something sa loob ng maliit na hut na pinanggalingan ng mga yon. Tumakbo siya ng mabilis papunta doon na nagpagulat kay Grace, pero nakafocus na siya at nagkomento sa isipan niya na lahat ng trash beast doon ay pumapasok at lumalabas sa maliit na hut, at kung iisipin mo nga ay simple lang yung problema nila dito. Inisip niya na nasa loob ng hut ang main body ng kalaban nila. Gayunpaman, pagpasok niya sa loob ay hindi niya inaasahan ang bumungad sa kanya. Isang magulong lugar na puno ng wasak na gamit. Nang ilibat niya ang kanyang mga mata ay nagtaka sa kung bakit hindi ito gawa sa straw na kagaya ng itsura nito sa labas kundi gawa sa wood, at napaisip din siya kung bakit ito sobrang piecemeal. Tumunog bigla yung inaapakan niya ditong wooden floor, at pagkalingon niya dito ay tila unti-unti itong nawawasak mag-isa. Hindi nagtagal, lumabas doon ang isang malaking butas at nagsimula iyong umangat. Nanlaki ang mga mata ni Follow sa nakita niya dito habang iniisip na sobrang stupid niya dahil hinad niya agad na realize kung ano ba talaga yung main body ng trash beast na kalaban nila. Lumalabas na kaya ng lalaki ang kanyang mga mata ay dahil yung butas sa ilapag ay nag-form na parang isang bibig ng isang halimaw handa na siyang kainin. Habang nangyayari ito, dumako naman tayo sa labas ng hut. At dito ay nagawa ng matamaan ni Rudo yung trash beast ng kanyang hair blower attack. Hingal niya yung sinigawan na huwag na yung gagalaw at ayaw niya nang makakita ng kagaya noon. Pero sinabi ni Tamzi sa kanya na sigurado ito na makakakita silang muli dahil mukhang hindi rin daw yun yung main body ng kalaban nila. Nabahala naman si Rudo doon at nagkomento na kung kakailanganin nilang kalabanin yung mga yun ng paulit-ulit, hindi nila mahahanap yung main body. Galing sa loob ng hut, nagawa namang makalabas ni Follow doon, at tila ba sa pilitan ang paglabas niya doon na nagpakuha ng atensyon ni Rudo. Nagdurugo na dito ang kanyang ulo, pero sa kabila noon ay agad niya paring ipinaalam kina Rudo na nahanap niya na yung main body ng trash beast, at yung bahay yun, at yun daw mismo ang nagko-control sa mga alikabok. Nabahala naman si Grace nang makita siya nitong nagdurugo yung ulo niya. Dagdag niya na gayunpaman, sabay turo sa main body, na kapag nawasak na nila yon, matatapos na sila sa paglilinis dito. Gayunpaman, tila walang reaksyon sila Rudo at Tamzi sa sinabi niya, kaya napatigil siya dito sa pagsasalita. Pero hindi naman nagtagal ay naglakad na papalapit sa kanya si Tamzi at nagpasalamat ito sa ibinigay niyang tulong. Ngayon daw ay hindi na nila kailangang sayangin yung buhay nila sa paglalaro ng mga alikabok. Napangiti siya nang ayain siya noon na magsimula na sa kanilang trabaho, at humigpit ang paghawak niya sa kanyang hammer. Sinabi niya sa kanyang isipan na hindi yun dust kundi isang solid object, kaya ibig daw sabihin noon ay pwede siyang tumulong doon, habang ini-imagine na kausap niya doon si Rudo.
Gayunpaman, tila ba na-deny ang kanyang drive at excitement sa pagtulong nang bigla na lang siyang pagsabihan ni Rudo na umatras siya dito, na nagpatek ng something sa kanyang kaloob-looban. Pinakinggan niya ito habang sinasabihan siya na ito ng bahala doon at pabubuwalin niya ang bahay na iyon. Naging masama ang dating nito kay Folo, kaya habang naglalakad si Rudo papalayo, inalala nito yung sinabi niya kanina tungkol sa nakakasagabal lang ang pride at opinyon ng ibang tao at meron siyang bagay na wala ito. At matapos maalala yun ay tila ba nag-snap na si Folo at ominous na binanggit ang mga salitang excuse me kay Rudo, na para bang may gustong linawin. Naiirita niyang idinagdag kung ano daw yung ibig sabihin doon ni Rudo. Napatigil tuloy si Rudo sa paglalakad at napalingon sa kanya na nagtataka. Nanggigil si Folo dito at kita yon dahil napapagrit na siya ng kanyang ngipin dahil dun. Hindi na siya nakapagtimpi at ipinaliwanag na inakala niya na iba si Rudo at ginusto niya daw isipin na ganon. Nang itatanong pa lang ni Rudo kung ano ba yung pinagsasabi niya, idinagdag niya na gumawa siya ng compromises, at ginawa niya din ang lahat ng kanyang makakaya para ma-meet niya daw ito kung nasaan ito. Binaliwala niya ang kanyang feelings of inferiority, inamin niya ang kanyang sariling pagkakamali, sinubukan niyang tignan ang bright side at maging positibo, para lang daw mapigilan ang kanyang sarili na maging isang crappy loser. Itinuro niya ang kanyang hammer kay Rudo at idinagdag na gayunpaman ay hinding-hindi yun papasok sa kukote ni Rudo at hinding-hindi daw nito iyan maiintindihan. Hindi daw nito alam ang pakiramdam na maging parte ng faceless mob. Nakuha niya yung atensyon nila Grease dahil sa mga pinagsasabi niya, at nag-struck din kay Rudo yung pagsabi niya ng faceless mob. Sinubukan ni Rudo na tanungin muli kung ano ba yung pinagsasabi nito. Pero nang gumalaw yung trash beast sa kanyang harapan ay naiirita niyang sinabi na hindi ito oras para pag-usapan yung bagay na yun. Sinigawan na niya si Folo na sinabihan niya na nga ito na umatras. Sumigaw din si Folo ng puno ng puot na at bakit niya naman daw yun gagawin. Alam at nauunawaan niya daw na hindi mo kayang tumalo ng trash beast kapag hindi ka isang giver, pero nangangahulugan daw ba yun na wala na siyang karapatan na lumaban. Sukang-suka at pagod na daw siya sa pagtrato sa kanya bilang isang tag-along at sa pagngiti na lang upang malampasan yung inferiority complex niya, at sa mga taong kagaya ni Rudo na sa sobrang paglaki ng ulo ay hindi na nila nakikita ang lampas sa kanilang sarili at nang mamaliit na lang sa ibang tao. Sumigaw siya dito ng buong lakas na sobrang pagod na siya, at dahil dito ay hindi na nakapagtiis si Rudo at malakas na inapak ang kanyang paa sa harapan nito, at ominous na tinanong kung kailan ba siya nagkaroon ng malaking ulo. Tinitigan niya ito ng mata sa mata at tinanong din kung kailan ba siya nang maliit ng kahit sino. Kung meron daw guni-guni si Folo na lahat ng tao ay kalaban niya, huwag niyang ibunton sa kanya. Pero agad siyang tinutulan ni Folo at tinuro ang sinabi nito, sabay utos na gamitin ang maliit nitong utak para alalahanin kung paano siya trinato ni Rudo, at saka na lang magpas siya kung talagang delusional siya. Dahil sa irita, tinulak ni Rudo yung balikat ni Folo at tinanong kung ano ba yung ginawa niya dito, at inutusan yung sabihin na lang, kung saan nagmatigas pa si Folo at sinabi na baka dapat ay mas nag-aral pa siya tungkol sa pagbabasa ng mga tao, sabay point na ayun daw yung ginagawa ng mga cleaner sa kanya simulat sa pool automatically, habang si Grace naman ay nairita na sa kanilang dalawa kaya napatanong kung ano ba yung ginagawa nila, habang tinatawag silang idiots. Sa sobrang inis ni Rudo ay napalapit na siya kay Folo habang pino-eye point na basta na lang itong susulpot at magagalit, tapos ngayon daw ay gusto pa nitong hulaan niya kung ano ang iniisip nito. Bakit daw ba hindi na lang nito sabihin kung ano ba yung ibig nitong sabihin in the first place? Iniangat naman ni Folo ang kanyang kamay upang pigilan si Rudo na lumapit, at puno ng gate na sumagot na yung sinabi niya ay linyahan ng mga taong kagaya niya na buong buhay na lang nakakatakas gamit ang pagkuda. Pero kinakailangan daw ma-realize ni Rudo na sa tuwing may kaguluhan siyang ginawa, laging merong ibang tao na kailangang ligpitin yun. Dahil sa mga salitang yun ay may nagtik sa kaloob-looban ni Rudo, at sinimulan niyang alalahanin yung pagtulong sa kanya ni Recto kapag may nakakainitan siyang bata na nagsasanhi ng pagkagalit ng magulang nun sa kanya. Si Recto mismo ang nagpapakumbaba at yun na lang ang nanghihingi ng tawad upang hindi na lumaki ang kaguluhan na kinasangkutan niya. Nanlaki ang mga mata ni Rudo sa lubos na galit matapos niya yun maisip, at buwisit na tinanong kay Folo kung ano ba yung alam nito sa kanyang nakaraan, kung saan mayabang namang sumagot si Folo na alam nito ang kanyang nakaraan.
Puno ng emosyon nitong Pinanto na nilaglag siya dito sa ground matapos pagbintangang pinatay niya ang sarili niyang ama. Tinawag siya nitong ang matapang na maliit na spherite na may napaka-tragic na nakaraan, at idinagdag na hindi ba tama naman na nakaranas siya ng desperasyong hindi niya kailanman maiintindihan, pero sa kabila ng lahat ng yun ay hindi daw ba nagpatuloy pa rin siyang lumaban kahit puno-puno na siya ng sakit. Pero sino daw ba ang may pakialam kung meron siyang tragic backstory? Binibigyan daw ba siya noon ng karapatan na magsabi ng masasakit na salita sa mga kagaya niyang namuhay ng normal? Ganun-ganun na lang daw ba na pwede niyang gamitin ang kanyang misery bilang isang shield at mapapatawad na siya dun? Matapos marinig ang lahat ng yun, nagsimula ng labasan si Rudo ng ugat sa mukha sa sobrang galit, at sinabi nito na si Follow yung nagsasabi ng mga masamang salita dito. Kung meron man daw sa kanila ang ginagamit ang kanilang buhay bilang isang shield para mag-lash out, ay si Follow yun. Na-taken aback si Follow nang marinig yun, at sa sobrang pagkapikan, hindi niya na napigilan at bigla na lang bomb Ira. Sinubukan itong pigilan ni Grease pero masyado siyang malayo, habang si Tamzi ay napalingon kay Rudo. Sinuntok ni Follow si Rudo sa mukha dahil sa pagkapikan, at napatalsik dun yung mask ni Rudo. Kita ang gigil sa mukha ni Follow pagkatapos niya yung gawin, habang si Rudo ay napa-atres ng kaunti dahil sa kanyang natamo, at pagkabagsak ng kanyang mask sa lapag, nilinggan niya si Follow nang may matang nanggagala iti sa galit. Ominous niyang tinignan si Follow na mukhang handa ng makipagbasagan ng mukha, si Grease naman ay agad nang inawat si Follow, habang yung aberrant beast sa kanilang likuran ay unti-unti nang natatapos mag-transform sa kanyang tunay na anyo. Tila tuluyan nang nawala si Follow sa kanyang sarili dahil sa puot at galit, habang si Rudo ay unti-unting lumapit dito. Patuloy itong pinigilan ni Grease na sumugod pang muli, kaya kita sa mukha nito ang gigil. Nagkatinginan muli yung dalawa nang may nagbabagang galit. Kita ang pagkaintriga sa mukha ni Tamzi at si Tom naman ay halatang nababahala habang pinapanood ito. Lumakas yung tibok ng puso ni Rudo dahil sa adrenaline, at hindi nagtagal ay sinubukan na nitong gumanti gamit ang isang suntok. Gayunpaman, sinaluyo ni Grease sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang wrist, at sinigawan sila nito na tigilan na nila yon. Ano daw ba yung sa tingin nila ang ginagawa nila dito? At pinpoint na hindi ito oras para makipag-away sa kapwa kakampi. Kaso nga lang, hindi agad nagpaawat dun si Rudo at gigil na gigil itong sumigaw habang sumusugod, kaya inulit ni Grease na pagsabihan siya na tumigil na siya, habang si Follow ay nanlalaki ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Rudo. Nagsimula ulit itong magsabi na hindi nila maiintindihan ang kanyang pathetic, miserable life, ang kanyang stupid nobody personality, at ang reality niya kung saan hindi niya kayang mabago ang kahit isang bagay. Sumigaw ito na kung meron si Rudo na such amazing powers, edi gamitin niya daw yun upang makabalik sa sphere at makaalis dito. Kaso nga lang, bago niya pa matapos yung sasabihin niya, nagawanan matulak ni Rudo si Grease, at napunta na yun sa kanyang harapan. Punong-puno ng galit itong si Rudo na naghanda ulit na sumuntok, at ang taning nagawa na lang ni Follow ay pagmasdan yung lamandang sa kanya. Gayunpaman, bigla na lang may lumipad na malaking kahoy sa kanilang itaas, at sa lakas nun ay nawasak nun yung giant hair blower ni Rudo, na nagpagulat sa kanya at kay Follow. Umabot yung kahoy na yun sa bahay sa kanilang likuran, at doon yun napatusok. Nanlaki ang mga mata nila nang makita nila yung atake na yun, at sabay silang napalingon sa may kagagawan nun. Habang pinagmamasdan ang paglapit ng aberrant beast sa kanila, nagbigay ng coup of mock sympathy si Tamzi sa kanila at nagkomento sa kanyang isipan na ito ang nangyayari kapag kakalabanin nila ang isa't isa. Doon lumalabas ang tunay na kulay. Ipinakita naman sa atin dito ang buong itsura ng aberrant beast, at tila ba isa na itong malaking bahay. Sa side ni Rudo, tinignan niya kung may natira ba sa kanyang hair blower sa likuran, pero nang kinapa niya ito ay wala na at talagang bits and pieces na lang ito na nasa lapag. Napatahimik siya matapos iyon at hindi nagtagal ay nagsimula ng dumukot sa kanyang bulsa, habang si Follow ay unti-unting nare-realize kung bakit nangyari ang mga ito. Nakuha ni Rudo ang atensyon niya nang bigyan siya nito ng tingin ng inis, disappointment at galit sa pangyayari, at nagsimula ng maglakad papalapit sa trash beast habang hawak-hawakan ang kanyang weaponized net. Napatitig lang si Follow dito habang iniisip na sandali lang.
Napatanong siya sa kanyang sarili habang nagsisimula ng sumugod si Rudo kung papaano nauwi sa ganito yung nangyayari. Sinimulan na ni Rudo na mabilis tumakbo papunta sa halimaw upang subukan yung atakihin, pero biglang naglabas ng sofa yung trash beast sa kanyang bibig at malakas yung idinura papunta sa kanya. Tumalsik yon ng malayo at kamuntikan pang matamaan si Tom. Sa kabutihang palad, nagawang mailigtas ni Tamzi si Rudo bago pa ito matamaan ng ataking iyon gamit ang kanyang Tokushin net. Ibinaba niya ito sa ligtas na side, pero hindi tumigil yung halimaw sa pagsugod, kaya agad silang naghandang dalawa. Bigla namang may nagbato ng kahoy sa halimaw na idinura nun kanina na tumama sa may bubong nun. Lumalabas na si Grace yun at ginawa niya yun upang kunin ang atensyon ng kalaban nila. Nagalit yung halimaw doon at nagsimulang magpalabas ng spike sa kanyang bubog, at nagroar ng malakas habang nakatingin kay Grace. Habang nangyayari ito, nag-reflect si Folo sa kung bakit sila nandito. Nandito daw sila para sa first job ni Rudo, pero nagkaroon pa sila ng away dalawa. Dahil doon, naisip niya na nawala na sa groove yung mga kasama niya, at ang lahat ng iyon ay dahil sa kanya. Nang maisip niya yun ay nagsimula siyang mag-breakdown at ma-disappoint sa sarili. Nakita niya yung hat niya sa lapag, at matapos ayusin ang kanyang isipan, kinuha niya yun at ibinato papunta sa aberrant beast upang kunin ang atensyon nun. Napalingon tuloy yun sa kanya habang nakapwesto siya sa harapan ng isang pillar. Bigla niyang tinawag si Rudo ng malakas kaya napatingin din yun sa kanya nang may nagugulat na mukha. Sinet aside niya ang lahat ng nangyari kanina, at wholeheartedly siyang nagsorry dito, na nagpabigay ng malakas na impact kay Rudo. Matapos iyon, mabilis nang nag-charge yung trash beast papunta sa kanya, at habang inaabangan yun upang sabayan ng kanyang hammer swing, kinausap niya si Rudo sa kanyang isipan at sinabi na sa susunod, pinapangako niya na hindi na siya magme-mess up. Sa kasamaang palad, hindi napigilan ni Folo yung halimaw gamit ang kanyang atake, at dumiretso ito sa kanya at sa pillar, na nagsanhi ng pagkawasak nun, at pagkalaglag niya sa may ditch lampas sa pillar. Sa kabutihang palad, pagkabagsak ng itaas na parte ng pillar, dumagan ito sa bubong ng trash beast, na nagsanhi ng paglagapak ng katawan nun sa lapag. Kita ang horror sa mukha ni Rudo habang nasisilayan si Folo na malaglag. Tila naging lifeless bag itong si Folo nang tumama-tama sa katabi niyang ditch, at hindi nagtagal ay naabot na ng katawan niya ang lapag. Sinilip ni Rudo galing sa itaas kung ano na ang nangyari sa kanya nang may hindi makapaniwalang itsura, at nakita siya nito na lubos na duguan, tila wala ng buhay ang mga mata, puno ng bali ang katawan, pero kahit ganun ay nagawa niya paring mahawakan ng mahigpit ang kanyang martilyo. Sumunod nun, pumunta tayo sa sitwasyon ni Folo. Kamuntikan niya nang mabatiwan yung martilyo, pero buti na lang ay nagawa niya pang mag-grip yun. Gamit ang natitira niyang lakas, pinilit niya ang kanyang sarili na maiangat iyon at mailagay sa ligtas na pwesto, at nagawa niya namang maipunta yun sa tabi niya sa kaliwa. Naghabol siya ng hininga matapos iyon, at napatingin siya sa kanyang kanang kamay. Pagkatingin niya dito, nakita niya na tila nagkaroon ng waterfall of blood noon dahil sa walang tigil na pag-us ng what it seems like dugo niya, na nagpalaki ng kanyang mga mata. Ibinaba niya yun matapos niya makita, at humingang muli. Habang paulit-ulit niya yung ginagawa, bumalik tayo bigla in a point in time kung saan bata-bata pa si Folo. It was a bright and snowy day, at dito ay habang nakaupo si Folo sa isang makeshift chair na gawa sa gulong, may isang babae na sinabihan siya na sobrang bilis niya. Pinpoint nito na lagi na lang siya yung unang-unang dumarating sa playground na ito. Napangiti at medyo napablush naman si Folo nang makita niya ito. At sumagot na oo at dahil daw yun sa hindi na siya makapaghintay na makalaro ang babaeng ito. Sinalubong nila ang isa't isa, at sabay silang pumunta sa lilim ng isang mukhang iglo. Tinanong siya ng babae kung ano yung sinabi niya sa kanyang mom nung tumakas siya, kaya sumagot siya na sinabi niya na pupunta siya sa bahay ng isang kaibigan para maglaro, kung saan sumigaw yung babae sa excitement na ganun din daw ang sinabi nun. Pinpoint naman ni Folo na siguradong mapapag-alitan sila kapag nalaman ng magulang nila na lalabas sila para maglaro sa snow. Sinang-ayunan siya ng babae at nagkomento na sobrang annoying nun. Ginaya niya ang mga salita ng isang lalaking individual na tinutukoy niya na nagsasabing dapat silang maglaro sa labas this winter, at inexpress niya ang irita sa lalaking yun at sinabi na ngayon nandito siyang nagsisinungaling sa kanyang mom dahil dun,
habang si Follow naman ay nagkomento na kapag nalaman ito ng kanyang mom ay baka patayin siya nun. Matapos iyon, napatitig si Follow sa mga bumabagsak na nyebe, at ipinaalam sa babae na sinasabi ng iba na ang snow ay tanging bumabagsak lang sa North Ward. Sinabi daw ng kanyang dad sa kanya, na sa lahat ng lugar sa ground, ang lugar nila ang pinakamalapit sa sphere, kaya kapag dumarating na daw ang winter, ang North Ward ang nagiging pinakamapanganib na ward. Nagkomento naman yung babae na ang pretty nito, pero toxic daw ang lahat ng ito, kaya mas mabuti na daw na mag-ingat sila na hindi ito mahawakan. Napalingon si Follow sa kaibigan niya, at nakita niyang sinisipon na ito na nagpabahala sa kanya. Agad siyang nag-sorry at sinabi na hayaan siya nitong tumabi ng mas malapit sa kanya, habang yung babae ay naiiritang tinanong kung bakit kaya ang tagal ng lalaking tinutukoy niya. Inalok niya naman ito na suotin muna ang kanyang scarf, pero hindi na yun natuloy nang may dumating na isa pang batang lalaki sa playground na nagpakuha ng atensyon ng babae. Napalingon silang dalawa dito kaya nakita nila na sinasalunon ang mga bumabagsak na nyebe gamit ang kanyang bibig, at nilulunok pa yun. Natitig tuloy si Follow nang may nagtatakang itsura, at matapos kumain ng batang lalaki ng nyebe ay kinwestiyon nito yung pagiging toxic nun at nandidiring sinabi na kinain niya na ngayon at wala namang nangyari. Agad namang tumayo yung babae galing sa tabi ni Follow at sinigawan yung isa pang lalaki na tigilan nito yun. Pinagalitan nito yun sa pagsabi na hindi nun pwedeng kainin ng snow dahil papatayin nun ito. Pero sumagot yung lalaki something lang yun na sinasabi ng mga matatanda dahil hindi naman daw siya namatay. Napatunayan na nga daw nito ngayon na hindi yun nakakamatay, habang yung babae ay napatanong na kung bakit ba ito natagalan sa pagdating. Habang nag-uusap ang dalawang ito na parang nahahalata ni Follow na may gusto yung babae sa lalaki, napatitig siya doon ng walang bahid ng tuwa sa mukha. Napahawak siya sa scarf na sanang ipapahiram niya dun sa babae, at sinimulan niyang isipin kung ano ba yung pwede niyang gawin upang maging singkul ng lalaking iyon. Hindi nagtagal, pasiga siyang tinanong ng babae kung ano pa yung hinihintay niya at lumabas na daw siya dun, kung saan agad niya naman yung ginawa at matapos makalapit sa kanila. Kinwestiyon niya yung lalaking kasama nila kung hindi ba ito nilalamig dahil short sleeves lang ang suot nito. Sumunod noon, habang umaakyat sila sa jungle gym at nasa tuktok yung lalaki, sinabi noon na may dinala siyang coolest thing na bagay upang ipakita sa kanila, at bigla siyang naglabas ng hammer ng may proud na tono as if isa yung treasure, na nagpataka naman sa dalawa niyang kasama. Pinoint niya naman na hindi yun basta-basta isang hammer, at sinabihan niya sila Follow na hulaan kung saan yun nanggaling, kaya patanong na sinabi ng babae na nakuha niya yun sa isang construction site, habang si Follow ay sinabi na nakuha niya lang yun sa toolbox ng kanyang dad. Ginaya niya naman ang buzzing sound sa isang game show at sinabi na parehas silang mali, at ang tamang sagot daw ay nanggaling yun sa polluted zone. Agad na nagulat si Follow dun at nababahalang sinabi na pero mapanganib ang polluted zone, at maraming halimaw dun na kumakain ng mga tao, kung saan nagtaka naman yung babae sa sinasabi niya. Dagdag niya na once makapasok ka sa nun, maski ang hangin ay pwede silang patayin. Pinoint niya din na maski ang grown-ups ay hindi lumalapit sa lugar na yon. Paasar namang pinoint ng lalaki ang mga patakaran sa kanila na kapag ginawa mo yun ay mamamatay siya at kapag ginawa mo ito ay mamamatay siya. At sinabi na sobrang takot ng mga tao sa ganung bagay at hindi pa nila yun nasusubukan. Kaya, ayun daw yung dahilan kung bakit siya pumunta. Upang patunayan na hindi yun nakakamatay. Napatameme dun si Follow at reluctant na sumang-ayon na hindi pa naman napatay yung kasama niya. Gayunpaman daw, dagdag ng kasama niya. Nang may sobrang kabadong mukha, inakala daw nito na mamamatay na ito dun, na nagpagulat sa kanya. Habang ipinapakita sa atin ang flashback ng pagpunta ng batang ito na may suot-suot na wrestler mask, ipinaliwanag nito na alam niya na kinakailangan mo ng mask sa loob ng polluted zone, kaya sinigurado niya daw na magsuot ng ganon. Gayunpaman daw, sa sobrang hirap huminga, hindi man lang siya makagalaw. At pagkatapos ay hinabol din siya ng mga halimaw, na nagpaihi sa kanya sa takot. Windang na windang si Follow nang malaman niya na ang sinuot nito ay yung wrestler match, at pinoint na alam naman nito na hindi nun natatakpan ng kanyang ilong o bibig, at lalo pa siyang nabaliw nang marinig niyang hinabol ito ng mga halimaw, kung saan pinoint ulit ng lalaki na naihi din siya dahil doon at sinabi na totoo din yun. Sa mga oras daw na yun, sobrang natakot siya, takot na mag-isa, takot na mamatay. Akala niya katapusan na niya,
pero bigla raw may dumating na grupo para iligtas siya. Ang mga cleaner. Nang marinig ni Folo ang pangalan, tila may tunay na pagkabighani at kuryusidad na lumitaw sa kanyang mga mata. Ipinagpatuloy ng kaibigan niya ang paliwanag na yung grupo ay may mga taong may kakaibang kapangyarihan na tinatawag na givers, at lumalaban sila gamit ang mga sandatang kagaya ng hawak niyang martilyo. Iwinasiwas niya ito ng may yabang at ikinwento kung paanong dumating ang mga ito at parang whoosh, pow, smash, pinabagsak nila ang mga halimaw na parang wala lang. Sinabi niya na hindi pa siya nakakita ng ganoong kabangis sa buong buhay niya. At doon daw niya napagdesisyonan. Tinanong niya si Folo kung alam niya kung ano, saka itininaas ang kanyang martilyo at buong lakas na sinabi na magiging isa siyang giver at sasali siya sa cleaners, na siyang nagpasinag ng mga bituin sa mga mata ni Folo habang pinapakinggan niya ito. Sumingit naman yung babae nilang kaibigan at sinabi na huwag nila itong hindi isama sa usapan, at tinanong na hindi daw ba yung mga cleaners ay yung nagpapaganda sa town, kaya sumigaw yung lalaki na hindi at tinawag siyang stupid, at ipinaliwanag na ayon yung mga nambubugbog sa mga halimaw. Habang nag-uusap ang dalawang ito, napaisip muli si Folo. Tinanong niya ang kanyang sarili kung ano kaya ang pwede niyang gawin para maabot ang level ng kaibigan niya, at ano daw ba ang pwede niyang gawin para maging ganun ka-awesome. Sa mga oras na ito, dito niya napagdesisyonan na ayon ang gusto niyang gawin. Gusto niya maging awesome somehow. At habang iniisip niya na siguradong may paraan na pwede niya ring gawin para maabot yun, pinagpatuloy nila ang kanilang paglalaro, pagkikita upang magkaroon ng mapagkakaabalahan. Sa sumunod na eksena, lumipas ang ilang taon, nagbinata at nagdalaga na silang magkakaibigan. Nagkita sila ng babae niyang kaibigan sa parehong spot na pinagkikitaan nila dati, na may parehong panahon. Nagkomento yung babae na long time no see, at tinanong siya nito kung ano na yung ginagawa niya ngayon. Sumagot siya na nag-aaral siya, tumatambay kasama mga kaibigan at nagwo-workout, at pagkatapos ay tinanong niya yung babae ng parehong tanong, kung saan sinabi noon na halos parehas lang sila, maliban na lang sa hindi ito nagwo-workout. Pinoint nito na nagwo-workout siya, at napatanong na ibig ba nung sabihin ay sinusubukan niya ring maging cleaner, kung saan humindi siya at sinabi na thing ng kaibigan nila yon, at nagwo-workout daw siya para makahanap ng mga above. Tinanong tuloy siya ng babae kung talaga bang gumagana yon. Tumahimik naman saglit ang paligid matapos yun at nagsimulang mapablush yung babae, at tinanong kung nagkita ba sila ng lalaki nilang kaibigan lately. Napatitig sa lapag si Folo nang marinig yung tanong na yon, at pinoint na naayaw naman siyang kitain ng babaeng ito unless tungkol yun sa kaibigan nila. Nagtaka tuloy yung babae sa kanya, pero brinish off niya na lang yun sa pagsabi na wala yun, at sumagot na hindi niya pa nakikita yung kaibigan nila. Sinabi daw nun sa kanya na magte-training yun, at ayun na daw yung huli niyang narinig dun, na mukhang nagpa-disappoint naman sa babae nang marinig niya yun. Bigla namang tumunog ng malakas ang isang alert signal sa town, na nagpakuha ng kanilang atensyon. Ipinaalam nito sa mga tao doon na may panganib dahil may trash beast sa area, at inutusan nito ang lahat ng citizens na malapit sa main entrance na agarang mag-evacuate. Baalang-bahala si Folo nang marinig yun, pati na rin yung kaibigan niya dahil malapit lang daw sa kanila yung main entrance. Hindi naman nagdalawang isip si Folo at agad na hinayla ang kanyang kaibigan papalayo habang sinasabi na aalis na sila dito at huwag daw itong mag-alala dahil isang maze ang area kung nasaan sila, kaya hindi daw ganun kadali na mahuli sila ng isang trash beast. Habang kinakausap niya yung kaibigan niya na makakapunta naman sila sa ligtas na lugar ng magkasama habang maaga pa, napukaw ang kanyang atensyon ng ilang mga individual na nag-uusap patungkol sa nakita nilang nakikipaglaban sa trash beast. Sinabi ng isang lalaki na nag-iisang bata lang yung nakikipaglaban doon at na-injure daw yun ng matamaan ng trash beast. Napatanong yung isa kung isa ba yung giver, kung saan sinagot ng isa na hindi niya yun alam. Pero sinasabi daw ng mga nakakita na meron yung weapon na may mahabang handle. Nang marinig yun ni Folo, napagtanto niya na yung kaibigan niya yung nakikipaglaban dun, kaya agad siyang tumakbo pabalik at sinabihan yung babae niyang kaibigan na mauna na ito at tumakbo na nagpagulat at taka dun. Tumakbo siya sa bilis na kanyang makakaya habang sinasabi sa sarili na hindi yun maaari, at napatanong kung talaga bang hindi pa yun sumusuko. Nakarating siya kung saan nanunood ang ilan pang tao, at nang makita niya yung individual na nasa gitna ng labanan na yun, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat at pagka hindi paniwala. Gayunpaman,
Hindi pala dahil sa kaibigan niya ang pagkagulat ni Follow dito, kundi dahil iyon sa mali ang kanyang inaakala. Ang makaharap sa aberrant beast, na mukhang isang reindeer, sa labas ng kanilang main entrance ay ibang stick jinky user, at ito ay walang iba kundi si Zanka. Napatitig maigi si Follow sa itsura ni Zanka dito, at nang mapagmasdan niya yun maigi ay napatanong siya sa kanyang sarili kung sino ba ito. Damako naman tayo sa labanan, at dito, habang sumusugod si Zanka sa Dear Trash Beast, nagkomento siya na ayaw niya man itong ipaalam kay Santa, pero mukhang maglalakad lang daw yun habang nagbibigay ng mga regalo ngayong taon. Jokes aside, sinabi niya din na kinakailangan niyang maipakita sa kanila, sa cleaners, ang kaya niyang gawin. Hindi naman siya basta-bastang hinayaan ng Trash Beast, at bago pa siya makalapit dito, humanda yun at bumwelo sa pamamagitan ng pag-angat ng kanyang ulo. Matapos maghanda, nagpadala yung halimaw ng malakas na antler attack sa lapag upang gumawa ng smoke screen. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula yung Trash Beast na ito na magpadala ng antler spikes papunta kay Zanka, kung saan napigilan niya naman yun gamit ang kanyang love stick. Nang magkaroon yung stick niya ng potential energy dahil sa pagkakaipit nito sa antlers at lapag, ginamit niya yung parang leverage upang malakas siya nung paliparin sa ere ng may pambihirang bilis. Pinagpuputol niya ng walang kahirap-hirap ang bawat antler na kanyang nadaanan habang tumatalsik. Sinunod niya yung buong kaliwang antler ng Reindeer Trash Beast. Nang makarating siya sa itaas nito, napalingon yun sa kanya, at bilang follow-up sa kanyang flying attack, binigyan niya yun ng Solidong Meteor Drive attack na solidong tumama sa leg nun. Pilit niya yung idiniin habang paulit-ulit na hinihiling na gumana ang kanyang atake, at nang dahil doon ay unti-unting naipon ang kapangyarihan ng kanyang love stick. Dahil sa pagpapalabas ng kanyang powers, tumusok sa leg ng Trash Beast ang ilang spikes na nanggaling sa kanyang stick, at nang mangyari yun ay parang isang turn handle, binali niya yung ulo ng halimaw na yun nang i-twist niya ang kanyang stick. Malinis na naputol yung ulo ng Trash Beast dahil sa atake niya, at hindi nagtagal ay tuluyan na iyong bumagsak. Kita ang pagod at pagkahingal sa itsura ni Zanka matapos ang kanyang laban, habang si Follow ay kitang napapanganga. Meron namang nagbigay ng thumbs up sa performance ni Zanka at pinuri siya nito. Isa pa lang daw siyang freshly minted giver, pero ginagamit na niya yung vital instrument niya na parang isang pro. Lumalabas na si engine nito, at habang pumapalakpak ay idinagdag niya na talagang nagpe-pay off ang lahat ng hard work ni Zanka sa training academy. Hindi naman siya nilingan ni Zanka matapos niyang sabihin ang lahat ng yon. Nandito rin si Gris at pinoint nito kay Engine ng may uneasy na mukha na dapat ay inoobserbahan nila ang Northward, at not only daw na nilinis ni Engine ang isang Trash Beast, kundi pinagawa niya pa ito sa isang trainee. Nang sasabihin niya pa lang na kapag nalaman ni Semyo ang tungkol dito, agad siyang sinagot ni Engine na kahit ano ang gawin ni Semyo sa kanya, hindi niya yun problema. Sumunod noon ay sinubukan niyang kumbinsihin si Gris nang may smug face sa pag-point out na nakita naman din yun ni Gris. Nalinis naman daw ni Zanka yung higanteng Trash Beast na yun nang siya lang mag-isa. Pinuri niya ito ulit sa pagsabi na talagang isang full-fledged cleaner na ito. Sa side naman ni Zanka habang naririnig ang mga ito, pigil na pigil niya ang kanyang sarili na kiligin at magpakita ng tuwa. Gayunpaman, hindi na niya kinaya pa at nagpalabas siya ng isang malakas na sigaw, na nagpataka naman kay Engine, at nang ulitin niya yun gamit naman ng ibang silaba, sinabi ni Engine sa kanya na tigilan niya yun at natatakot daw ito sa kanya. Nagsimula namang magkwentuhan yung mga nakapanood na civilians kay Zanka at sa kanyang labanan, at dito ay manghang-mangha sila. Hindi sila makapaniwala na ganun pala ang mga cleaners, pumunta ang mga yun para tulungan sila, na isang trainee ang tumalo sa Trash Beast na yun, at nang dahil dun ay naisip pa ng isa na dapat nilang bigyan ng mga yun ng engradeng welcoming party. Sumigaw yung isang lalaki dito upang makuha ang atensyon nila Zanka, at inaya niya ang mga yun na kumain sa kanyang restaurant, kung saan sumingit naman yung isa at sinabi na huwag at magstay na lang daw sila sa kanyang inn, free of charge. Habang nangyayari yun, napatitig lang si Follow sa mga yun, at napakomento sa kanyang isipan na hindi naman pala yun yung kaibigan niya. Itinaman niya ang una niyang inisip at sinabi na syempre ay hindi naman talaga yun yung kaibigan niya dahil nag-assume lang siya at nag-jump to conclusions. Sa kabila ng ingay sa kanyang paligid, nalunod siya sa sarili niyang isipan na kung yung kaibigan niya nga talaga yun,
tinanong niya sa kanyang sarili kung ano ba yung ini-expect niyang makita dun. Unti-unti nang nagsibalikan yung mga tao sa kanilang daily lives, habang siya ay napatitig sa malayo sa labas. Sinabi niya na sa katunayan, kung ano man yung ginagawa ng lalaking iyon sa kasalukuyan, ay gusto niyang malaman, pero ayaw niya din daw malaman. Kung makikita niya daw yun ulit matapos nung mas makalayo sa kung nasaan siya ngayon, ay makikita niya na ang disparity at malalaman niya na kung gaano exactly na ito kagaling kumpara sa kanya. Ngayong wala na daw ito, hindi na niya kailangang kabahan tungkol sa patuloy na lumalawak na agwat sa pagitan nila, at naging dependent na daw siya sa kaunting ginhawang na idudulot nun. Ngunit, ika niya habang inaalala ang kanyang mga kaibigan, siyang kung gaano yun nagsumikap para lang ma-encourage siya, ay totoo rin daw yun. Nang maisipan ni Ana baka alam ng magulang ng kaibigan niya kung nasaan yun, nagsimula na siyang maglakad habang iniisip na wala siyang mababago sa pag-upo-upo na lang, at inexpress niya ang kagustuhan niyang maging mas better dun. Gayunpaman, sa hindi niya inaasahan ay makikita niya ito na nakapulupot lang sa kanyang kama, at walang ginagawa sa buhay. Kita ang pagkagulat sa kanyang mga mata habang hiya at disappointment naman ang sa tatay ng kaibigan niya nang ipakita nito iyon sa kanya. Nakahilata lang yung kaibigan niya sa loob ng isang napakakalat na kwarto, na tila ba wala ng pag-asa sa buhay. Maski yung special hammer nito na nakuha niya sa pollution zone ay nakakalat na lang sa lapag. Kinausap siya noon at sinabi na lumayo na siya. Tapos na daw ito sa lahat ng yon. Ika ng kaibigan niya, kapag parte ka lang daw ng faceless mob, hinding-hindi ka daw magiging isang giver kahit na gaano ka pa magsumikap sumubok. Nagbigay ang mga salitang ito ng lubos na hindi pagkapaniwala sa mukha ni Folo. Idinagdag ng kaibigan niya na isa lamang daw yung thing, referring sa kanyang martilyo, at siya daw ay isang random nobody lang. Pwede naman daw itong magkaroon ng pakialam doon kung gugustuhin niya, pero no way daw na magre-responde yun sa kanya. Napatahimik ng saglit yung kaibigan niya, at bigla na lang nag-squirm habang pinupoint na mas nagparamdam dito yung ningning sa mga mata niya habang tinititigan niya ito na napag-iiwanan na ito. Sinabi nito kay Folo na nakalayo na nga ito sa kanya pero hindi pa rin ito malaya sa kanya. Tinawag siya nito sa kanyang pangalan at seryosong tinanong kung kailan ba siya titigil sa palaging pagsunod dito. Sumunod nun, cold nitong sinabi kay Folo na siget maging cleaner lang siya mag-isa kung ayun ang gusto niya, at wala itong pakialam. Inutos din ito na dalhin yung martilyo, habang tinatawag yung piece of junk, at lumayas na daw dun. Ginawa naman yun ni Folo sa mga panahong yon, at matapos yun ay habang bumabalik tayo sa kasalukuyan, sinabi niya sa kanyang isipan habang ini-imagine na kausap niya yung kaibigan niya, na ginusto niya lang naman na maging isang magandang rival dito, at wala nang iba. Habang hawak-hawak sa kanyang tiyan yung hammer noon, sinabi niya din na ginusto niya lang na ipakita na maski ang mga taong kagaya nila ay pwedeng maging somebody at ginusto niya lang naman na ma-prove nila yun ng magkasama. Nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata ni Folo matapos niya yung alalahanin lahat, habang si Rudo ay tumalon na papunta sa kanya habang isinisigaw nito ang kanyang pangalan. Kita niya sa mukha ni Rudo ang lubos na pagkabahala sa kanyang sitwasyon, at matapos mag-isip ay pumikit siya. Habang patuloy na dumadaloy palabas ang kanyang dugo galing sa tiyan, kinausap niya ulit yung kaibigan niya at sinabi na huwag yung mag-alala habang tinatawag yung rival of his, dahil hindi niya daw hahayaang matapos ang existence ng bagay na yun as junk. Nang makalapit si Rudo sa kanya, iniangat ni Folo ang martilyo niya albeit nang hihina, at sinabi na ito ang kanyang treasure, at gusto niya daw na gamitin ito yun. Balik sa flashback nang sabihan si Folo ng kaibigan niyang sa kanya na ang hammer nito at umalis doon, dali-dali itong tumakbo palabas ng kwarto niya. Binilisan daw nito ang pagtakbo at wala na siyang pake pa kung sino ang nakakakita sa kanya. Sa isip-isip nito, napatanong siya kung ninais niya bang tuparin ang dream nito o nila. Dumiretso ito sa kung saan kumakain ang mga cleaners na dumating sa kanilang lugar. Napatigil si Grease nang tawagin ito ang pansin nila. Diretsahan nitong sinabi na willing daw siyang gawin ang mga kakaibang trabaho, o kahit ano pa, ang pakiusap nito sa kanila ay hayaan siyang maging parte ng mga cleaners. Sa isip-isip nito, ayaw niya kasing mag-end up na maging gaya ng kaibigan niya. Kaya naman nagpursigi ito ng payag ang makapasok sa cleaners. Napakaraming mga libro ang pinaaral dito at dumaan siya sa intense physical training. At habang ginagawa yun, kinimkim lang nito ang mga nararamdaman niya.
Ilang taon ang lumipas at matapos ang training ay finally nakasama na ito sa mga cleaners bilang supporter. Ngunit wala itong lakas ng loob o pagkakataon upang makalaban. Lahat ay tinagaw niya lang sa kanyang sarili. At kahit na pinag-uusapan na ang trabaho nila ay walang silbi, nabuhay itong hindi nagpapakita ng mga emosyon. Pinilit nitong hindi mag-explode ano pa man ang sabihin ng iba sa kanya. Gayunpaman, nang makasama nito si Rudo at obserbahan siya, ay kakaiba ang naramdaman nito. Naalala nito ang mga sinabi ng kaibigan niya matapos nitong sumabog. Natapos na daw siya sa lahat ng yun, at siyang na lang ang maging cleaner kung nais niya. Dalhin na daw nito ang hammer niya na tinawag niya ng basura at umalis na daw ito. Ang mga salitang binitawan ng kaibigan nito ay nag-ukit ng matibay na paninindigan sa puso ni Folo. Ayaw niyang mag-end up na gaya daw nun. Gayunpaman, balik sa present, habang nakahiga ito at duguan, inisip niyang sa huli, ang ginawa daw nito ay mas pathetic pa. Pinuntahan nito ni Rudo doon, kaya naman inabot ni Folo ang hammer nito sa kanya at inaming loser daw siya. At siya mismo ang gumawa nun sa sarili niya. Ngunit nakiusap ito sa kanyang at least bigyan man lang daw ng moment of glory ang item na yun. Nabahala naman si Rudo nang makita ang helpless nitong mukha habang nakikiusap sa kanya. Ipinaalala nito ang huling sandal ni Recto nang maabyute niya sa bahay nilang duguan at naghihingalo. Yun mismo ang itsura nito noon, kaya naman, tila may na-realize si Rudo dito. Samantala, lumipat ang eksena sa taas kung saan makikitang ginamit ni Tamzi ang jinky nito kay Grace. Hiniling nito sa kanyang pakawalan siya dahil kailangan daw ni Folo ang tulong nito. Gayunpaman ay pinigilan siya nito. Giit ni Grace, kitang-kita daw nila ang pangyayari, tinamaan si Folo head-on ng trash beast. Bilang resulta, nahulog ito sa cliff na yun. Kung yun daw ang wakas, natatakot si Grace sa posibleng nangyari. Ngunit sumagot si Tamzi na okay lang daw ang lahat, since sumunod si Rudo dito. Kung meron man daw makakatulong dito, yun ay si Rudo. Bukod dun, mukhang wala sila sa posisyon upang mag-worry pa para sa iba. Binitawan na nito si Grace dahil nasa harap na nila ang trash beast na nagngangalit. Sa totoo lang daw, wika nito, hindi na sigurado si Tamzi kung gaano pa daw katagal nito ma-hold off ang beast na yun gamit ang string niya. Pero sa loob ni Tamzi, nakangiti ito at masaya. Inisip niyang imposibleng mailigtas pa si Folo. Siya na daw mismo ang nagningges ng apoy. Ni hindi daw nito kinailangang tumulong pa. Ang pagkamatay ni Folo dagdag sa nangyari kay Recto, ay sigurado daw na magbababad sa kaluluwa ni Rudo sa mas madilim na pulang kulay. At ang mga angry goodbyes daw ang nakagagawa ng mas magandang quality ng fuel. Napapalakpak naman si Tamzi dahil sa mga pangyayari. Samantala, ang blower na ginamit ni Rudo kanina ay unti-unti nang naglaho. At sa isip-isip ni Tamzi, hayaan daw nilang ipakita nito sa kanila, ang guilt-stricken, burning executioner, na sumasayaw sa apoy. Bigla namang nagkaroon ng napakalakas na pagsabog, sa kung saan nakatayo ang trash beast na bahay. Hindi inasahan ng mga cleaners ang pagsabog na yun kaya't pati si Tamzi ay napaharang ng kamay niya sa mukha, though parang expected niya na ito. Tumilapon ng trash beast, habang napaupo naman si Grace. Nawarak ang malaking bahagi ng cliff kung nasaan sila at nagbitak-bitak. Hindi naman makapaniwala sina Grace sa pangyayari, pati si Tamzi ay na-curious doon. Habang ang trash beast ay umikot lang at nagland sa mga paa nito. Halatang galit ito at na-provoke dahil sa kaganapan. Nabalot ng usok ang paligid dahil sa pagkawasak ng lugar. Sa loob-loob ni Tamzi, excited ito sa susunod na mangyayari. Parang nanunood na lang ng movie habang kumakain ng popcorn. Nang lumabas ang shadow ng tao sa usok na yun, mukhang alam na nito ang mangyayari doon at may inaasahan na. Ngunit nang makita nito ang bots nang medyo mag-clear ang usok, nag-blink naman si Tamzi dahil sa nakita nito. Hindi kasi yun ang eksenang iniisip niya. Ang nakatayo sa kanilang harapan ay si Folo. Duguan man at injured, mukhang nag-iba ang aura nito. Balik sa pag-uusap nila kanina nito ni Rudo, hiniling niya itong bigyan ng moment of glory ang hammer niya. Nakiusap ito habang nakahiga sa lapag. At nang makita ito ni Rudo at marinig ang pakiusap niya, inabot nito ang kanyang kamay. Pero ito ay hindi para kunin ang hammer mula sa kanya, ngunit upang hawakan ito sa kanyang damit, sabay sabing, panasan daw nito ang ngiti sa kanyang mukha.
Nagtaka naman si Folo nang sabihin nitong alam niya daw ang mukhang yun. Kapag ginagawa yun ng mga tao, hindi ito nagsasabi ng totoo. Tigilan daw nito ang pag-akto na nag-give up na siya. Wala daw ito sa posisyon upang mag-decided kung kailan tapos na. Inis pa din daw ito sa kanya. Giit ni Rudo, kung magagalit daw ito sa tao, then itodo niya na daw yun. Tinanong niya ano ba ang ninanais ng puso niya. Dahil dun, napaisip si Folo. Inalala nito nang pumasok siya sa kwarto ni Rudo at makita ang nakapaskil na kanyang kwarto. Ang to-do list nito, kung saan nilagay nito ang mga nais niyang gawin. Ang mahanap ang killer, makabalik sa sphere, ang mas lumakas, ang huwag hayaang masaktan ang mga kaibigan nito, huwag kalimutan ang galit at ang magpasalamat sa mga cleaners sa lahat ng tulong nila. Kaya naman, lumabas ang tunay na nasa loob ni Folo. Lahat daw ng ginagawa ni Rudo, palagi itong mukhang nakakabilib at sobra daw itong naiinggit doon. Ang nais nito ay ma-prove na ang gaya niya, ay kaya ding magbigay ng higit pa sa pagiging parte lang ng faceless mob. Inalala nito ang batang siya at sinigaw na nais niya daw maging isa sa mga cool guys. Ayaw nitong matapos ang lahat doon lang. Nang marinig yun ni Rudo, hinayla niya ito sa damit at inutusang tumayo doon. Giit ni Rudo, hindi pa daw ito tapos. Kaya naman, tila may na-awaken sa loob nito. Nagawa nitong makabalik sa taas kasama si Rudo, habang hawak-hawak ang nag-transform na nitong hammer. Hindi makapaniwala si Tamzi sa nasaksihan niya. Kakaiba daw yun, dahil ang inaasahan niyang magwawala ay si Rudo. Kaya naman, napatanong siya, bakit daw dalawa silang nakatayo doon. Bukod doon, meron pa itong napansin sa kamay ni Folo. Inisip niyang maaaring ginamit ni Rudo ang kapangyarihan nito. Gayunpaman, hindi nito mapaniwalaan ang ma-realize ang totoong nangyari. Ang vital instrument na hawak nito ay nakapangalan kay Folo mismo. Sa wakas, nagawa na ni Folo na maging isang giver. Ang pinahahalagahan nitong item ay naging jinky niya na at nag-transform. Sinabi naman ni Folo, hindi daw magaganda ang mga binitawan nitong salita kay Rudo. Gayunpaman, kinonfront siya nito head-on at tinulungan siya upang makamit ang pinakaaasam niya. Nang bitawan ni Rudo ang salitang itodo niya na kung mag-blow up ito sa iba, na-awaken nito ang ability niya. Kaya naman, napangiti si Folo at nagpasalamat. Ngayon kasi, kaya na nitong makalaban sa tabi niya. Ngunit sagot ni Rudo na wala naman daw siyang ginawa. Yun daw ay dahil sa passion nito, kaya naman naging giver siya. Ang ginawa lamang daw niya ay maniwalang kaya nitong gawin yun. Hindi naman inasahan ni Folo ang naging sagot nito. Pero giit ni Rudo, hindi daw ibig sabihin nun ay pinapatawad niya na siya. Kaya't muling nag-sorry si Folo dito. Sagot naman ni Rudo na wag daw siyang humingi ng tawad ngayon. Pag-usapan na lang nila yun matapos nilang sipin ang trash beast na nasa harapan nila. Agree naman si Folo dito. Mula sa hindi kalayuan, nang makita sila ni Grace, nagtataka ito nang makita ang hawak na hammer ni Folo. Hindi siya makapaniwalang nagawa na ni Grace sa wakas na maging giver. Gayunpaman, nabahala si Tom para dito nang makitang duguan siya. Sa tingin niya daw kasi ay seryoso ang injury na natamo nito. Samantala, tahimik lang sa gilid si Tamzi. Inobserbahan nito ang lagay ni Folo at napansin na sugatan siya sa ulo, sa tiyan at iba pang parte ng katawan. Lahat naman daw ay makikitang imposible nang makipaglaban pa ito gamit ang napakalaking hammer na yun sa ganong kondisyon. Kung wala daw ginawa si Rudo, paano nangyaring nakagagalaw pa ito? Inalala niya ang sinabi ni Folo kanina na kinonfront siya ni Rudo head-on, dahilan kung bakit siya naging kung sino siya ngayon, at kung bakit nagpasalamat ito sa kanya. Hindi mapaniwalaan ni Tamzi ang nangyari. Na-curious ito kung ang mga salita at actions daw ba ni Rudo ang nagbigay lakas kay Folo. Sa loob nito, nandiri siya ng isiping power of friendship yun. Hindi daw kasi yun ang hinahanap niya. Samantala, all fired up na nga ang trash beast na lumaban at nasa harap nito si Folo. Pumorma na ang kalaban, habang naka-ready naman ang hammer ni Folo ngayon. Nag-shriek ang trash beast at bumwalo. Nag-warning naman si Grace na paparating na daw ang big attack nito. At tama nga, may ibinugi ito mula sa chimney. Nagpakawala ito ng napakalakas na pag-atake na nakadirekta papunta sa direksyon mismo ni Folo. Gayunpaman, imbes na tumakbo o umiwas ay hinarap niya ito head-on.
Inipon nito ang lakas na natitira sa kanya upang mabuhat ang giant hammer niya at ibinaon sa ground sa harap nito nang papalapit na ang attack. Bilang resulta, nagawa nitong maharangan ang pinakawalan nito, bagay na hindi inasahan ng trash beast. Nakaobserba naman sina Rudo at Tamzi sa pangyayari. Hindi sila makapaniwalang, ang martilyo nito ay nagsilbing panangga niya. Bilang resulta, hindi nadala o tinamaan man lang si Folo noon. Nakatayo pa din ito at makikita sa mga mata niya ang passion upang makalaban. Naisip kasi niyang buong buhay niya ay nagwaworry lang ito sa kung ano ang iniisip ng iba. Ayaw niya kasing mag-end up gaya ng kaibigan niya. Kaya naman kinimkim niya lang yun sa sarili niya at hinayaang mag-build. Nilunod nito ang tunay na nararamdaman niya. Patuloy lang siyang gumawa ng mga dahilan, at hinayaan ang sariling isipin na naayos niya na ang lahat, nice and pretty. Muli, inangat nito ang hammer niya at ginamit upang atakihin ang lumapit na ngayon na trash beast sa kanya. Inamin ni Folo na isa siyang tanga. All this time, ginamit niya lang excuse ang kaibigan niya, upang makatakbo at matakasan ang kahit na anong maaaring magpadungis sa kanya. Habang umaatake si Folo, napansin niya namang nakaobserba lang sa kanya ang mga kasamahan niyang supporters. Tumakbo ito upang bumwelo at pumosisyon. Wika niya, tapos na daw siya at hindi natatakbo pang muli. Walang ka-effort nitong nabuhat ang hammer at nangako, habang paataking muli ang trash beast na, hihijitin niya daw ang sarili niya. Muli nitong ibinaon sa lupa ang kanyang vital instrument, nang magpakawala ang trash beast ng malakas na pag-atake. Kaya naman naging kalasag niya ito. Inalala niya ang sinabi sa kanya noong ang kapangyarihan ng vital instrument ay base sa karanasan at ideology. Kaya naman, kung nais daw nitong maging giver, kakailanganin niyang harapin ang sarili niya at ang object nito. Habang nakakapit sa hammer niya, inisip nitong nakita na ng bagay na yun ang kahinaan niya pati na ng kaibigan niya. Dahil dun, alam niya kung paano ito gagamitin. I-hold lang daw niya ang stress at hahayaan itong mag-build. Habang nakabaon ang hammer nito, patuloy niya lang pipigilin ang stress na yun. At kapag nag-build up na ito, magbubunga ito ng something na kamanghamanghang. Gayunpaman, bago pa siya tumira, napansin niya si Rudo na tumalon at nag-charge mula sa gilid ng trash beast upang sip-in ito ng buong lakas. Muli nitong inalala ang payo nito sa kanya, na kung i-blow up nito ang iba, then dapat ay itodo niya na yun. Yun ang naging motivation ni Folo upang ipunin ang lakas na natitira sa kanya, upang kumilos din at tapusin ang laban. Habang nasa harap siya ng trash beast na yun, ay nagawa nitong ma-unleash ang full potential ng vital instrument niya. Inalala nito ang kaibigan niya noong bata pa at nabuhayan. Aniya, mauuna na daw siya dito, sabay tawag sa kanyang Alan. Buong lakas nitong inangat ang kanyang braso upang iwas-iwas ang napakalaking nitong hammer. With great force ay tinarget niya ang mismong katawan ng trash beast gamit yun. At ang final blow na yun ang dahilan upang mabasag ang shell nito. Dahil sa pag-atake na yun, ay unti-unti nang nawarak ang kalaban. Hindi naman makapaniwala ang mga cleaners sa nasaksihan nila habang mukhang proud si Rudo dito. Finally, naging matagumpay sila sa pagpuksa ng trash beast na kanilang kinaharap. Napasabog ni Folo ito. Na-demolish at nagpira-piraso na nga ang trash beast, habang na out of balance na si Folo dahil sa pagod at dami ng dugong nawala sa kanya. Ilang saglit pa, hindi na nga nito kinaya at bumagsak na. Dali-dali namang tumakbo sina Grease at Rudo papalapit dito. Binilisan nila ang kilos upang matulungan ito. Habang sa paligid, kumalat ang debris ng gutay-gutay na katawan ng beast na gawa sa basura. Nabahala ang lahat dahil ang dami na daw na walang dugo kay Folo. Kaya naman, kailangan na nila itong madala kay Asia as soon as possible. Inutos ni Grease na habang ginagawa daw nito ang first aid, siguraduhin nilang wala ng iba pang mga trash beast sa paligid, upang makasigurong ligtas na ang lahat. Sumunod naman sila dito. Tinapak ni Grease si Folo sa balikat at sinabihang ang galing daw ng ginawa niya. Dahan-daang lumapit si Rudo sa kanila, habang nilulunasan ni Grease ang sugat ni Folo sa tiyan. Tinawag naman ito si Rudo at inaming nakaperwisyo sa kanya at sa lahat. Kaya't hindi niya raw alam kung okay lang bang maging masaya siya ngayon. Napatigil naman si Rudo nang marinig yun, at nag-comment sa ginawa niya kanina doon. Napansin niya kasing daw nito nais na madamay sila sa pagsabog pati na ang mga villagers.
kaya naman tumakbo ito at dinala ang laban sa malayo. Alam daw ni Rudo na hinang-hina na siya at kaka-giver niya pa lang. Sigurado siyang na-drain na lahat ang energy nito. Gayunpaman, nagawa pa din daw niyang mag-pay attention sa lahat. Inalala naman nito ang sinabi ni Corvus sa kanya, na hindi babaliwalain ng mga tao ang mga taong lumalaban. Lumuhad si Rudo sa gilid ni Folo at tumingin sa kanya, sabay sabing nakakabilib daw siya. Inamin nitong hindi pa siya magaling sa pagtingin ng mga little details, o kaya kung ano ang nararamdaman ng mga tao. So simula daw ngayon, bago pa ito sumabog, sana ay mag-speak up siya. Hindi na nakasagot pa si Folo dito, at inangat niya na lang ang kamao niya, bagay na ipinagtaka ni Rudo. Kaya't ginawa din niya yun at nag-fist bump ang dalawa. Natuwa si Folo sa mga binitawang salita nito at sumagot na gagawin niya daw yun, sabay pasalamat sa kanya. Natuwa naman si Tom sa gilid nito. Samantala, tahimik lang si Tamzi sa likod. Wika ni Gris, wala na daw problema pa doon. Wala na siyang nakikitang mga trash beast pa doon. Mukhang yun lang daw talaga ang trash beast. Kaya naman, dadalhin niya na daw si Folo sa may kotse. Tsaka daw siya magre-repair ng entrance ng village, sasabihan ng villagers sa kung ano ang nangyari at trash beast proof. Sinabihan niya silang bumalik na sa HQ at dalhin agad si Folo kay Asia. Inutusan nito si Tom na mag-drive at gumawa ng record ng mission. Sagot naman nitong tapos na daw. Nagpasalamat ito sa kanya sa pag-handle ng iba pa. Napapikit naman si Gris sabay hinga. Pinat nito sa ulo si Rudo at halatang tuwang-tuwa. Binati niya sila ng great job. Sa totoo lang daw pinagpawisan nito sa kaba nung nagsimula na silang makipaglaban, pero nagawa ni Folo na ma-awaken bilang isang giver. Bigla namang sumabat si Tamzi at sinabing, tungkol doon, meron lang daw isang bagay na bumabagabag sa kanya. Tinuro nito si Rudo at tinanong bakit hindi niya daw ginamit ang kapangyarihan niya muli. Nagtaka naman din sila dahil sa binanggit nito. Dagdag ni Tamzi, kaya pa sana nitong palitan ng isa pang bagay bilang weapon, pero hindi niya ginawa. So curious daw siya kung bakit hindi niya ginawa yun. Alam niya naman daw na nagpayo itong maging maingat sa paggamit ng last object since maaaring may trash beast pa na nagtatago somewhere, pero delikado at risky na daw ang sitwasyon kanina. Kaya't sa tingin niya good time na sana yun upang gamitin yun. Hindi naman makasagot agad si Rudo dito. Clean-ero tuloy ni Tamzi na hindi naman daw sa inaakusahan niya ito. Inamin tuloy ni Rudo na sinubukan niya naman daw, gayunpaman, hindi na nito magawa. Damyugo daw ang ilong nito, parang kapag ginagamit niya ang kapangyarihan niya ng ika-4 na beses. Hindi naman nila inasahan ito. Nabahala si Gris kasi ang ibig sabihin daw ba nito ay ginamit niya ang pangatlo kay Folo. Ang concern pa ni Tamzi, kapag na-turn off na nito ang powers niya, ang mga bagay na wine weaponize nito ay nadidisintegrate. Dahil sa realization na yun, bakas ang kaba sa kanilang lahat sa posibleng mangyari. Giit naman ni Rudo na hindi niya daw ginamit ang kapangyarihan niya kay Folo. Nakiusap tuloy si Gris ditong anuman daw ang gawin niya, ay huwag nitong patayin ang powers niya. Pero sagot lang niyang, hindi niya naman daw ginamit ito. Hilong-hilo na si Folo at worried ito kung magdidisintegrate nga ba siya. Sinuggest naman ni Tom na pwede daw nila itong ipatingin kay Semyu. Lumipat na nga ang eksena sa HQ nang makabalik na sila. Ineksamin na ni Semyu si Folo gamit ang eyeglasses niya at kinumpirma na hindi daw ito na weaponize ni Rudo ito. Nakahinga naman sila ng maluwag nang marinig yun, habang makikitang naroon na din si Asia upang tulungan si Folo. Gaya daw ng sinabi ni Rudo, wala naman daw siyang ginawang kahit na ano. Pero sa pagkakakilala daw nila Tom kay Rudo, maaaring ginawa niya yun under pressure. Inamin naman ni Folo na buong akala niya daw ay mamamatay na siya. Curious naman si Tamzi kung bakit hindi na magamit ni Rudo ang kapangyarihan niya. Sa tingin naman daw ni Semyu, yun ay may kinalaman sa pagiging giver ni Folo. Maaaring ding si Rudo ang nag-trigger sa pag-activate ng transformation ni Folo bilang isang giver. Mas accurate daw na explanation yun. Ang mga tao daw kasi ay nagbibigay ng vital energy sa mga objects. At dun nila nakuha ang pangalang giver. To be precise, ang anima energy ng mga tao ang gumigising sa bagay na yun. Pero nang tinignan daw nito si Folo, nakita niya ang traces ng anima ni Rudo sa source ng anima flow nito.
Napatanong si Tamzi ano ang ibig sabihin nun. At sagot niyang basically, meron na lang daw itong one last chance upang ma-weaponize ang object. Para daw nagsindi ng lighter si Rudo at sinindihan si Follow nang sabihin nitong hindi pa siya tapos. Nakatulong si Rudo sa awakening ni Follow. Pero yun ay ang ina-assume niya lang daw na nangyari. Napatahamak ang lahat dahil sa revelation nito. Pero muli, concerned si Follow kung ang ibig sabihin nun ay madidisintegrate siya. So nakiusap si Grease muli kay Rudo na anumang mangyari, huwag daw nitong papatayin ang kapangyarihan niya. Nilinaw tuloy ni Semyo na hindi daw ganun yun. Hindi na weaponize si Follow. Hirap naman itong ipaliwanag kung ano ba talaga ang nangyari. Giit niya, meron na daw foundation si Follow upang maging giver. Nakuha ni Follow ang kapangyarihan niya sa pagiging siya. Siya mismo ang dahilan kung bakit ito naging giver. Naging catalyst lang daw si Rudo. Ang catalyst ay nanggaling sa anima energy niya. Yun lang daw yun. Napaupo naman si Semyo sa kabilang kama dahil aniya, never pa daw siyang nakakita nun, isang tao na nagpapadala ng anima sa iba. Napatanong naman si Grease kung hindi ba't ganun din daw ang ginagawa ni Asia. Paliwanag naman nitong ang kapangyarihan daw ni Asia ay ang e-convert ang kuryente bilang life force sa pamamagitan ng vital instrument niya. So hindi niya exactly sinesend ang anima nito sa iba. Tina-transmit lang daw ng mga tao ang anima nila, kapag gumagawa ng vital instrument. Takang-taka naman si Rudo sa sinabi nito. Samantala, bigla na lang lumitaw sa likod nila sa Corvus, dahilan upang matakot si Tamzi. Hindi niya inasahan ang presensya nito doon. Tinawag naman itong boss ni Semyo at hindi niya daw alam na naroon pala siya. Tahimik lang si Corvus habang nakabukas ang mga mata at nakatitig kay Follow. Tinanong nito siya kung ginamit niya daw ba ang kapangyarihan niya nang suot pa ang gloves niya. Nauutal namang sumagot si Follow na oo daw. Yun daw ang kanyang ginawa. Mukhang may na-realize naman si Corvus dito at sumilip kay Rudo na hindi alam ano ang nangyayari. Bigla na lang itong umalis doon at sinabing masaya daw siyang okay lang ito. Binati niya ang lahat ng good work. Na-curious naman sila ano daw kaya ang meron sa naging reaksyon nito. Habang si Rudo naman ay napaisip kung meron daw kayang nalalaman ang boss nila. Tinawag naman ni Asia ang pansin ng lahat at sinabing kailangan niya na daw pagalingin si Follow agad-agad din. Tinuro niya ito dahil naghihingalo na pala siya, bagay na ikinaworry nilang lahat. Bago yun, meron namang pinakiusap si Follow kay Asia. Ilang saglit pa, matapos ito lunasan ni Asia at mawala na ang bandage sa ulo niya, makikita ang peklat sa ulo nito pati na sa tenga. Tinanong naman ni Asia kung sigurado daw ba siya doon na iiwan lang ang lahat ng peklat. Umupo naman si Follow at inangat ang kumoy, sabay sabing sigurado na daw siya. Inamin niyang nasaktan siya at gumawa ng gulo sa mission na yun. Kasalanan niya daw ito, kaya naman, nais niyang alalahanin ang failure na yun, pati na kung gaano ito kasaya na maging giver na. Sisiguruhin daw ng mga peklat na yun na hindi niya makakalimutan lahat yun. Tinawag niya naman bigla si Rudo at sinabing, hindi niya man daw alam kung paano nangyari yun, pero salamat daw sa kapangyarihan niya at naging giver na ito. Hindi niya daw alam anong klaseng kapangyarihan yun, pero sa wakas ngayon ay makaka-move forward na siya. Hinding-hindi niya daw makakalimutan ang utang na loob niya sa kanya. Kaya naman, kung kakailanganin daw nito ng tulong, isinumpa nitong naroon lang daw siya para sa kanya. Nanahimik ito at inabot ang kamay niya sa kanya, sabay sabing sana ay maging kaibigan daw sila. Takang-taka naman si Rudo dito at hindi inasahan yun. Kasama kasi sa to-do list nito sa kwarto niya ay ang makagawa ng mga kaibigan. Dahil dun, sina Rudo at Follow ay naging magkaibigan na nga. Bigla namang pumasok sa infirmary si Engine, bagay na ikinagulat nila. Tuwang-tuwa ito na naging matagumpay sila at natapos ang unang job ni Rudo in perfect harmony. Sa gitna ng pagdiriwang na yun ng mga cleaners, nakangiti lang at tahimik si Tamzi. Ngunit deep inside, hindi yun ang inasahan niyang mangyayari. Gayunpaman, ayos na rin daw yun at magagawa niya pa ng paraan. Sa loob-loob nito, nais niyang makahanap ng catalyst na makakapagbalik kay Rudo sa original role daw nito. Kaya naman pinili nito ang trabaho na yun. Ngunit, mas magwa-workout ito kung hahayaan niya lang na mamuhay muna ito bilang human being ng mas matagal pa. Nagpaalam na naman siya sa kanila at sinabing, kukuha lang daw siya ng makakain ni Follow. Inisip nitong after all,
Kapag mas mataas daw ang lipad ni Rudo, mas magiging masakit kapag nahulog ito. Naglakad na ito palabas ng kwarto at sinundan siya ng tingin ni Tom. Iba ang pakiramdam nito sa kanya at kinukutuban. Hindi naman makapaniwala si Engine nang marinig na tinulungan ni Rudo si Follow na maging isang giver. Nabahala ito sa posibilidad na mag-disintegrate siya, pero na-relieve nang malamang hindi naman pala ito mangyayari. Wika ni Gris, mukhang okay naman daw ito, at hindi naman siya ginawang weapon ni Rudo. Napakunot naman si Engine dahil saglit lang daw siyang nalingat at mas marami ng misteryo itong nilikha. Na-bring up naman bigla ni Semyo na nag-away daw ang dalawa sa harap ng trash beast. Tinawag tuloy silang mga baby ni Engine sabay ngiti sarcastically. Sinabihan niya silang para daw silang mga sanggol. Nag-away pa sila mismo kung saan merong trash beast sa harap nila. Tawang-tawa naman ito at nakakasurpresa daw na nakasurvive pa sila. Lumuhad naman ang dalawa dahil dun sa ginawa nila. Sa gilid sinabi naman ni Gris na sobrang nainis daw siya sa ginawa nila himself. Kaya naman tinanong nito ano ba talaga ang pinag-aawayan nila. Hindi naman nakasagot ang dalawa. Habang nakaluhod pa din, inamin lang nilang hindi daw nila gusto ang attitude ng isa't isa. Dahil dun, muling sumigaw si Engine at tinawag silang mga babies. Na-curious naman si Rudo kung ganun ba daw talaga kasama ang attitude nito. Tumingin siya kay Follow at tinanong kung kailan daw niya siya nagpapakita ng bad attitude dito. Paliwanag ni Follow, ninais din daw nito kasing lumaban. Gayunpaman, sinabihan lang siya nitong umatras na lang at lumayo. Nasaktan daw ang damdamin niya dahil doon. Giit naman ni Rudo na injured na daw kasi siya. Ang ibig sabihin niya lang doon ay magstay lang siya doon at magpahinga na lang. Ayon naman kay Gris, yun din ang inisip niyang meaning nito, pero mukhang hindi ito naintindihan ng iba. Inamin naman ni Follow na kasalanan niya yun dahil hinayaan niyang ang sense of inferiority niya na makaapekto sa attitude niya. Pero ang way daw kasi na tumingin nito, matapos niya kausapin ng mga villagers ay nakaka-hurt. Paliwanag tuloy ni Rudo na tumingin lang naman daw siya, kasi sobra itong napabilib kung paano nalalaman ng mga supporters ano ang kinakailangan ng mga tao. Speechless naman si Gris dahil sa misunderstandings nila. Dagdag pa ni Follow, kapag iisipin daw nito, alam niyang unfair ang ipilit nito yun. Pero nung ni-reject daw ni Rudo ang bagong uniform na binigay niya, sa totoo lang daw ay nainis ito sa sagot niyang no thank you. Takang-taka naman si Rudo dahil para sa kanya, ayaw niya lang na mag-abala pa ito para sa kanya. Yun lang daw ang ibig sabihin niya dun, sa no thank you. Napapikit na lang si Follow at sinabing, hindi naman daw kasi siya psychic. Napayuko na lang ito sa kama at inaming hindi daw niya alam ang mga bagay na yun. Hindi naman malaman ni Rudo ang sasabihin at nag-sorry na lang sa kanya. Muli, tawang-tawa naman si Engine dahil ito daw ang classic na hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng taong hindi makapag-communicate at ng isang compulsive people pleaser. Napabilib ito at tinanong kung dapat bang kuhanan niya ito ng litrato bilang alaala. Sinabi tuloy ni Rudo na ang hirap maging tao. Pero wika ni Follow, okay lang daw yun. Ultimately, hindi nito nababago ang fact na sinabi niya ang mga yun sa kanya. Ngunit ayaw niya daw sanang makuha niya ito the wrong way. Hindi nito ine-expect na mamumuhay siyang nag-aalala sa bawat miyembro ng faceless mob. Hindi man daw nito lagi ginagamit ang mga salita niya, pero napaka-sincere daw nito. Kaya't sigurado siyang maililigtas niya ang mga tao gamit ang mga sinasabi nito. Sabay naman sinabi ni Gris at Engine na in other words, dapat ay mahanap nila ang balance. Anyway, giver na daw si Follow ngayon. At maraming mga bagay tungkol doon ang nagpapakaba kay Engine. Pero kailangan lang daw na ma-figure out nila yun habang ina-analyze ang kapangyarihan ni Follow, gayon din ang kay Rudo. So tinanong nito si Follow kung nais niya ba daw sumali sa akuta. Na-shock naman si Follow dun. Dagdag ni Engine, para mas madali ma-manage at ma-organize ang givers sa cleaners, kailangan itong sumali sa isang team. Napaisip naman si Rudo kung saang team nga ba siya kasali, dahilan upang tawagin itong stupid ni Engine dahil sa akuta daw siya. Siya kasi ang in charge sa akuta. Kasama dito sina Rudo, Ryo, Zanka, Asia at Shikage. Naroon din daw ang mga team na Beauty, Child, Danger at Eager. Pati na ang team ni Semyo na siyang direktang sumasagot sa boss nila sa front. Bale may 6 na team daw ang cleaners. Nag-sorry naman bigla si Follow sa kanila.
Nakapagdesisyon na daw kasi ito matagal na mananatili lang siyang supporter kahit na maging giver pa ito. Hindi naman inasahan nila Grease at Engine ang sagot nito. Nais daw kasing ipakita ni Follow sa mga nang mamaliit sa mga supporters na mali sila. Bigla namang pumasok si August sa may infirmary at inabutan si Follow nang sabihin niyang yun lang daw ang nais niya, ang magstay bilang supporter. Pero bago niya pa matapos ang sasabihin niya ay lumitaw sa likod nito si August na kakaiba ang facial expression. Tinanong nito kung hindi daw ba nito nais ng giver uniform, na para lang sa kanya. Takang-taka naman sila nang banggitin nitong nagawa niya na daw yun. Ngunit hindi ito makapaniwalang hindi gusto yun ni Follow. Wala na tuloy itong nagawa at sinuot ang dala niya. Nang ipakita ito sa kanila, hiyang-hiya naman si Follow at sinabing sobrang hina daw niya. Sobrang napabilib naman sina Engine at Rudo sa look nito. Nang tanungin ni Engine kailan niya ito ginawa, sagot niyang kinonsider niya daw ang design the moment na narinig nitong ninais ni Follow maging giver. Ang fine ensemble daw na yun ay nire-represent ang round 2 ng cleaner uniform update nila. Nagtaka naman si Rudo na may update pa pala sa mga uniform nila at tinanong kung naiiba daw ba ito. Paliwanag ni August na parehas pa din ang base, pero inalter daw nito ang design sa ibang detalye. Para naman kay Rudo na parehas lang daw ang itsura nito, bagay na hindi matanggap ni August. Nahihiya man si Follow pero sinabi nitong na-appreciate niya man yun. Pero okay na talaga sa kanyang maging supporter. Tinawag naman ito ni Grease at sinabihan siyang sa wakas ay natupad na daw nito ang kahilingan niya. Pero kung hindi daw ito magiging totoo sa kanila ngayon, kailan pa? Whether supporter daw ito o giver, siya pa din naman daw yun. Bukod pa dun, isa lang siya sa iilang givers na may experience na bilang supporter. Kaya naman kaya nitong makover ang lahat ng bases. Tinapak siya nito at sinabihang aasa pa din daw sila sa kanya. Muli, nag-congratulate ito sa kanya. Mangiyak-ngiyak naman si Follow dahil dun at napaluhod ng sambitin ang ngalan ni Grease. Hindi inasahan ni Grease yun at sinabihan siyang wag umiyak dahil masayang event daw ito. Muli, sinuggest naman ni Engine na magpicture sila para sa ala-ala at tinanong sino daw ang may camera. Meron namang nag-volunteer at si Tom pala ito. Napa-comment tuloy si Engine na lagi daw itong handa, at sagot niyang yun ay dahil napapaligiran siya ng mga reckless na daredevils. Pagmamalaki naman ni Grease na career woman daw si Tom na casually ginagawa ang lahat flawlessly. Kahit na daw sa huling delikadong job nila, maayos pa din itong naitala ang lahat. Hindi naman makapaniwala si Rudo dun. Sa isip-isip niya kasi, akala niya nakatayo lang palagi si Tom doon at walang ginagawa. Giit naman nitong Seymour naman daw, ang pag-keep ng record ay isang importanteng responsibilidad ng isang cleaner. Ang trabaho niya daw ay mag-gather ng little bit ng information na kaya niya tungkol sa mga trash beast. Nang banggitin nito ang information, naalala naman ni Rudo ang nabanggit ni Corvus sa kanya, na ang cleaners ay nabuo upang ma-solve ang mga misteryo sa mundo. Yun daw pala ang ibig sabihin nito doon. Ginagamit niya ang mga cleaners upang makaipon ng impormasyon. Hindi naman makapaniwala si Tom na buong akala ni Rudo ay patayo-tayo lang ito dun. Napaisip naman si Tom at inalala ang huling job nila. Habang nakikipaglaban si Follow, napansin nito si Tansy sa gilid niya. Casual lang nitong hawak ang instrument niya at mukhang hindi ito willing na tumulong at all. Pero baka imagination lang daw niya yon. Naghanda na nga ito upang picturean sila, pero nais nilang sumama din siya. So nag-volunteer si Semyo na siya na daw ang kukuha ng litrato. Ngunit biglang nagsabi si Amo na siya na lang daw. Laking gulat naman nila nang marinig siya. Hindi inasahan ni Rudo ang presensya nito at nang makita siyang nakangiti lang at nakatayo doon. Ibang-iba na ang look nito at mukha na siyang manika dahil sa suot niya. Tila nabulag ang mga kalalakihan dahil sa look nito. Pumasok naman bigla si Rio upang sabihing nakapagdesisyon na daw si Amo na sumali sa cleaners. Sinabi daw nitong nais niyang makabawi at itama ang pagkakamali niya. Kaya naman, inayos niya daw ito para sa kanya, ang buhok nito. Nanlaki ang mga mata ni Rudo dahil dito at na-speechless. Proud naman diniklara ni August na model niya daw si Amo, para sa Cleaner Uniform Update Round 1. Siya na ang bagong miyembro ng Team Front. Mula daw oras na yun, si Amo Empol ay magiging panuwang nakagagaan sa kanila, upang pagalingin ang kanilang mga pagod na puso.
Flashback naman nang bumisita si Ryo kay Amo sa infirmary. Nabanggit ni Amo ang tungkol sa time na ginamit nito ang kapangyarihan niya sa kanya. Alam naman ni Ryo na meron itong nakita, pero giit ni Amo na hindi niya daw alam ano yun. Pero ngayon, nais na daw nitong magbago. Tinutok naman ni Ryo ang gunting nito sa kanya. Balik sa present, habang sama-sama sila, napatanong sila sa sinabi ni August na naroon daw si Amo sa cleaner upang pagalingin ang mga puso. Hindi naman maintindihan ni Rudo ano ang ibig sabihin nito. Inalala niya ang mga moments nila kasama ta at muling inisip na magiging tanawin itong nakagagaan sa mata at magpapaginahawa ng mga puso. Bigla naman itong binend ang leg niya, bagay na ikinagulat si Grace. Samantala, wika ni August, bigo daw ang target nilang mahanap ang connection sa pagitan ni Amo at ng Healer of Hearts. Sinabihan naman ni Grace si Rudo na hindi daw lumiliko ang leeg ng ganon. Hindi naman matanggap ni Engine ang narinig nito. Paano daw nangyaring napasali si Amo sa cleaners, bukod pa dun ay naging parte pa siya ng Team Front, direkta silang sumasagot sa boss. Saang planeta daw ito nag-make sense? Pero bago pa niya matapos ang sasabihin ay kinaskas ni Amo ang boots niya sa lapag, dahilan upang ma-activate ang Jinky nito at naging field of flowers ang paligid nila, bagay na hindi inasahan ni na Engine. Napabilib sila sa ipinakita nito gamit ang Jinky niya. Tinawag naman ni Amo na uncle si Corvus at sinabihan daw siya nitong ang kapangyarihan niya ay may abilidad na makapagpagaling ng mga tao. Gayunpaman, hindi pa daw perfect ang ability nito. Kaya naman, nais niyang sumali sa cleaners para mas maging malakas pa, sa pamamagitan ng pagdanas ng kaligayan, takot at lahat ng klase ng scent at pakiramdam. Inassure naman ni Semyo si Engine na wala itong dapat ikabahala. Tinignan niya na daw ito at wala siyang nakitang galit o puot dito. Bukod pa dun, kung binabalak man daw ng mga raiders na may gawin tungkol sa Watchmen series, sa tingin niya mas safe na maitago ang pieces malapit sa kanila. Susi din daw sila para makapunta sa sphere. Napaisip naman si Engine sa mga sinabi nito. Nagtaka naman si Engine na nasa front ito specifically, may pinapalano daw ba sila para dito? Napabuntong hininga na lang si Engine at magtitiwala na lang daw kay Semyo. Giit naman itong hindi nagkakamali ang mga mata niya. Sumagot na lang tuloy itong naiintindihan niya daw. Mabuhay ang noon prescription glasses niya. Lumapit naman si Amo kay Rudo at sinabihang nais daw nitong makatulong sa kanya ngayon. Kaya naman gagawin daw nito ang best niya. Nang marinig niya yun, nag-blush naman si Rudo at nag-agree dito. Pinuri ni Engine ang outfit na ginawa ni August para kay Amo at bagay daw sa kanya. Mas madali daw itong tignan dahil less ang pag-expose nito ng skin niya. Mukhang hindi naman ito natuwa sa narinig niyang comment. Kaya't inamin ni Amo na never niya daw itong magugustuhan. Pero out of respect kay Rudo, sisiguraduhin niya daw na hindi ito kamuhin. Sumigaw naman si Engine at tinanong sino daw ba ang willing na mag-train sa brat na yon. At hindi nito inasahan nang mag-volunteer si Ryo na siya na daw ang gagawa. Siya na daw ang magti-train kay Amo. Alam daw nitong nasa front ito, pero kung lalabas ito ng mas madalas, mukhang okay naman daw na miyembro ng Akuta ang mag-train dito. Dahil dun, nagpasalamat si Amo sa kanya. Umoki naman si Engine dun, pero sa isip-isip nito, good idea daw kaya yon. Sa gitna ng usapan, na-realize naman ni Rudo na natupad na ang kahilingan ni Folo na maging giver ngayon. Sumali na din si Amo sa cleaners upang mas maging malakas. Ngayon, ito na daw ang turn niya. Pupunta siya sa Dollfest upang makahanap ng clue sa Watchmen series na nabanggit ni Kuro. Bigla naman itong naalalang tanungin si Amo tungkol sa jerkwad daw na dumakip dito. Curious siya kung nagawa na ba niyang maalala ano ang itsura nito. Napatahimik naman si Amo bago sinabing, sa tuwing binubuksan niya daw ang mga mata niya upang alalahanin yun, medyo weird daw. Para kasing may kumuha ng ballpen at nagdoodle gamit yun. Pakiramdam niya daw ay tinatago ito ng squiggles na yun. Ngunit sinabi naman daw ni Corvus na kung mananatili si Amo sa cleaners, may something na makakapag-trigger sa alaala niya. Sa likod, napaisip naman si Folo at nag-comment na para daw itong shady na salesman kung magsalita. Lumipat naman ang eksena sa may hallway kung saan naglalakad si Tansy. Sa isip-isip nito, kung ibabalik niya si Rudo sa original role nito, mukhang kakailanganin niya daw ng some kind ng catalyst. Masaya daw itong nakasama siya sa huling job nila.
Dahil dun, nakatulong ito upang magkaroon siya ng brilliant idea. May pinuntahan naman itong kwarto at pagkabukas ng pinto, makikitang si Corvus pala ang pinuntahan niya. Napasilip siya dito at ayon kay Tamsi, oras na daw upang ihanda ang sakripisyo. Ipinakita naman ang Genia, Eastward, isang abandoned city na tinatawag na Clutes Town. Merong sira-sirang mga building dito, at sa gitna ng katahimikan sa abandonadong lugar na yun, may isang trash beast ang lumabas at tumama sa mataas ng gusali sa gitna, dahilan upang maverak ito. Wala na itong magawa kung hindi ang umungol dahil may umatake sa kanya. Napabilib naman ang supporter nang masaksihan ang kaganapan na yun. Yun pala ay dahil isang tao lang nakapagpabagsak dito, at yun ay si Zanka na gamit ang vital instrument nito. Nagawa nitong makapagland ng finishing blow sa napakalaking trash beast na yun. Gayunpaman, wika nitong hindi pa daw sapat yun. Inalala niya ang naging harapan nila ni Jabber at Combisido itong hindi pa sapat yun. Nang sabihin ni Jabber na mas masaya siguro kung nakalaban ito ng ibang cleaner, inisip niyang kailangan niya pang mas galingan. Naalala niya naman nang sabihan siyang may chance siya upang makamit ang Golden Throne nung nagtitraining pa siya. Bumalik sa memorya nito ang moments kung saan naisahan siya ng bagong trainee na si Hyo, nang matutukan siya nito ng patalim sa leeg. Pati na nang mapahiya siya nung namimili sila ng vital instrument. Hindi nito mawala sa isip niya si Hyo at nainis na lang. Sinabihan naman siya bigla ng mga kasama niya kung hindi ba't dapat ay mag-slow down muna ito at magpahinga. Pinuri nila ang brilliant work nito, pero kung sobrang eager daw siya at ipupush masyado ang sarili niya, siguradong eventually ay bibigay din daw ito. Habang naglalakad, tinanong naman ni Bro si Deer, kung tama daw ba ang sinasabi niya. At halatang inis lang ito. Sa tingin naman ni Zanka na dapat ay mapush niya pa ang sarili niya harder higit sa iba or else, ang champ na gaya niya ay hindi mauungusan ang iba. Ipinahayag nitong sumali daw siya sa cleaners upang mas maging malakas. At hindi pa daw ito nakakalayo upang tumigil na. Na-speechless naman sila sa sinabi nito. May isa namang nagsabi na dapat ay mag-relax lang daw ito at may hinanap sa bag niya. Nilipad naman ang mga papel niya doon dahil sa hangin. Hindi daw sila makakapunta, pero sinuggest nitong si Zanka na lang daw ang pumunta sa Dollfest para sa nice change of pace. Inabutan niya ito ng flyer, pero giit ni Zanka na wala daw siyang time para sa mga ganong bagay. Pero nang sabihin nitong pupunta din si Engine, napaisip si Zanka. Aniya, baka maging magandang opportunity ito upang masilayan ang iba't ibang uri ng vital instruments. Natuwa naman ang kausap nito at yun daw ang spirit. Dapat ay lumabas siya at magsaya kasama ang iba. Pero sa isip-isip nila, kapag involved daw talaga si Engine, madali siyang paikutin. Habang naglalakad na nga sila paalis doon, meron namang isang babae ang makikitang naglalakad sa loob ng isang building doon. Iniisip nitong kailangan niya ng another job. Isang bagay na makakapagpasigla sa hippocampus o memorya niya. Saktong may lumipad naman na papel sa direksyon nito. Nasalo niya yun at yun pala ay ang flyer ng paparating na Doll Festival. Si Hyo pala yun na nakabasa at nakapulot noon.